Ang panluloko sa kapwa ay walang may dudulot na kabutihan. Kalaunan ay maaari kang malagay sa kapahamakan. Pinagpalang araw mga kabangers at mga kayanggaw. Ibabahagi ko lang sa inyo ang naging karanasan ko noon nung ako ay nasa probinsya pa ng Romblon. Isang karanasan na talagang nagturo sa akin na ang panlilinlang ay panganib din ng dala sa buhay ng tao. Hindi ko makakalimutan ang mga nangyari noon dahil dito ko rin natuklasan na ang tinatawag nilang aswang ay totoong nabubuhay sa ating lipunan. Ang mga nilalang na talaga namang sumubok ng aking paniniwala sa buhay at pag-asa. Kilalanin niyo na lang ako bilang si Lakay. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Anting-anting! Anting-anting kayo dyan! Mabisang pantaboy ng kamalasan! Mabisang pantaboy ng masasamang elemento! Pati mga chismosa na walang magawang maganda sa buhay, pwede nitong maitaboy! Bili na kayo! Murang-mura lang! Ay, tanghaling tapat ang ingay-ingay mo! Sigaw ka ng sigaw! Palibhasa, wala ka namang ibang ginagawa sa buhay kaya wala kang pakialam sa ibang natutulog eh! Anting-anting kayo dyan! Kaya nitong itaboy ang lahat na matatandang walang pinagkatandaan. Pati na rin yung matatandang may pangalan na Esang. Abat, loko ka! Iniinsulto mo ba ako? Nako, biro lang naman Aling Esang, ikaw naman oh. Huwag mo akong binibiro dahil matagal na akong nabubisit sa mukha mo. Eh ano bang ginagawa ko sa inyo Aling Esang? Di ko naman kayo inaano ah. Alam nyo, mas lalo lang kayo nagmumukhang matanda kung pati ako iniintindi nyo. Intindihin nyo na lang yung anak nyong nabuntis ng maaga o kaya yung simba mo sa linggo. Total, di ba? Madalas ka nagsisimba pero masama naman ang ugali mo. Kaya nga nagsisimba para matuto na kabutihan eh. Kesa naman sa'yo, nagbebenta ka ng mga peking anting-anting eh, wala namang bisa yan. E paano nyo masasabing walang bisa? Tinan mo nga si Mang Popoy oh. Wala nang binigyan ko siya ng anting-anting. Hindi na siya nagkasakit. O di ba effective? Paano magkakasakit si Popoy eh, nasagasaan at namatay? Sira ulo ka pala eh. Bago siya nasagasaan at namatay, nakita naman natin na naging malakas siya, di ba? E paano hindi gumagana? Alam mo Aling Esang, wala kang alam sa mga anting-anting eh. Pinapabasbas ko pa to sa malakas na albularyo na hindi mo kilala. Ay nako, tumigil ka na nga sa panloloko mo, Lakay. Marami nang nakakalam dito sa atin na peke ang mga nilalako mong anting-anting. Kayo ang tumigil Aling Esang. Hindi ka talaga naniniwala na totoo to kasi may personal kang problema sa akin. Gusto mo bigyan kita ng anting-anting eh. Libre na lang. Para naman maging mabuti kang tao. Hindi kinakaya ng mga salita ng Diyos na ayusin ang ugali mo eh. Abat, tarantado ka talaga eh. Oo, mananakit ka. Pinapanood ka ng Diyos. Lord oh, si Aling Esang oh, mamamalo ng walis niya oh. Kung hindi lang talaga ako nagsisimba tuwing linggo, siguradong nilatayan ko na ng kahoy ang pagmumukha mo. Uy, si Aling Esang, lumalabas yung pagiging ipokrita oh. Nagsisimba lang para pwede na siya makagawa ng kasamaan ulit. He, manahimik ka! Akala mo siguro hindi ko alam na nakikipaglandian ka kay Mang Ruben oh, kahit may asawa na siya. Ikaw ah. Hay, hindi yan totoo na! Uy, ayaw pang umamin. Awayin mo pa ako ng awayin, sige ka. Ilalabas ko ang baho mo. Kaya kung ako sa'yo, magsimba ka na lang tuwing linggo at ituon mo ang buhay mo sa Panginoon. Baka sakaling luminis ang budhi mo. Oh, anting-anting kayo dyan. Bili na kayo. Mabisa ang mga anting-anting ko. Pangontra sa mga matatandang kabit. Hindi na nakapagsalita pa si Aling Esang. Para siyang nakaramdam ng hiya sa mga sinabi ko.
Ako naman kabanong ay natatawa na lang habang naglalakad papalayo. Napapailing na lang ako sa kanya. Wala kasi talaga akong ideya kung bakit palagi na lang mainit ang ulo niya sa akin. Wala rin naman akong naalala na meron akong kasalanan sa kanya. Itinuon ko na lang ang atensyon ko sa paglalako. Mga ilang sandali lang, nakita ko naman ang dalawa kong kaibigan. Mga dakilang tambay. Walang ginagawa sa buhay kundi maging pabigat sa bahay. Pero kahit na ganun sila, mahal ko pa rin sila. Madalas kasing sila lang din ang takbuhan ko kapag may problema ako. Ang mga magulang ko kasi ay naghiwalay na. May kanya-kanya na rin pamilya. Naiwan ako sa lolo at lola ko. Ang kaso nga lang, bata pa lang ako ay namatay na rin sila. Kaya mula noon, namuhay na akong mag-isa. Nasanay na lang ako na walang kasama sa bahay. Uy, pare! Naglalako ka na naman ng mga anting-anting mo ah! Ano, kumusta? Eto, ayos naman. Kaso, matumal eh. Buti na lang din. May mga naipon naman akong pera kaya kahit mahina ang bentahan nito nakakasalba naman sa araw-araw. Ilang araw ka rin namin hindi nakita. Ano ba nangyari sa'yo? Wala naman. Nasikaso ko lang tong mga anting-anting na to. Pinapabasbasan ko pa kasi to Napatagal ko kasi yung albularyong nagbabasbas, nagkasakit. Bawal kasing nagbabasbas kapag may sakit ang... Sus! Huwag mo na nga kami lokohin. Alam namin na wala namang basbas sa mga nilalako mo Uy, meron Gawa-gawa ka ng kwento dyan Biro lang naman. Di ka na mabiro. Ano nga palang plano mo dun sa bumanat sa'yo nung nakaraan, Lakay? Re-rest bakan pa ba natin? Oo nga. Hindi pwedeng walang ganti, pre. Sinapak ka nga niya sa panga Kala nga namin gigising ka na sa langit Alam nyo kasi, focus ako ngayon sa pagpapayaman. Wala pa sa isip ko yung pananakit ng tao. Isa pa, masama yun Sobrang sama. Sus, magtigil ka nga. Mas malala ka pa nga sa amin kapag basag ulo Dati yon, hindi na ngayon Natigil ang usapan namin kabanong nang mapalingong kami sa kanto. Isang magandang babae ang lumabas doon. Nagliliwanag ang kagandahan niya. Para bang anghel na bumaba mula sa langit. Napanganga kami. Maraan na pumihit ang ulo namin sa babaeng naglalakad. Ang ganda talaga ni Belinda. Sobrang ganda. Masyadong maganda yan. Hindi yan pwede sa akin. Doon ako sa kapatid. Buntis na yung kapatid nun, buwang. Para sa akin talaga si Belinda. Galit na galit nga sa'yo si Aling Esang Paano mo makukuha yan? KJ mo talaga Pwede ba manahimik ka na nga lang? Nagsasabi lang naman ng katotohanan Biglang tumigil si Belinda at lumapit siya sa amin. Agad din naman kaming napaayos ng kwelyo namin. Sinuklay-suklay pa namin ang buhok namin ng mga daliri. Pwede ba ako magtanong? Magtanong ka lang, sasagutin kita. Pero kapag sinagot kita, tayo na Uy, siraulo ang putik. Seryoso yung tao May alam ba kayong nabibila ng alambre? Si mama kasi gagawa ng sampayan. Maikli yung alambre. Alambre ba kailangan mo? Marami ako sa bahay. Talaga? Pwede bang alambre? Meron dyan sa kanto, tara. Sasama na kita. Hindi na ako nagpahuli. Hinawakan ko sa kamay si Belinda at agad kaming umalis. Wala na akong pakialam kahit na magmukhang makapal ang mukha ko. Hindi ako papayag na mapormahan siya ni Edong babaero yon. Sandali. O bakit? Hiningal naman ako Para mo akong kinakaladkad. Ay, pasensya na kailangan kasi natin magmadali Baka kasi maubusan ka ng alambre. Ha? Nakakaubusan ba nun? Para hindi ka maubusan ng alambre, bumili ka ng anting-anting. Kapag meron ka nito, hindi mauubos ang alambre sa tindahan. Parang niloloko mo naman ako Ano ka ba? Joke lang yun. Palabiro ka pala? Oo, palabiro ako. Narinig kasi kita kanina biniro mo rin si mama. Ay, naku, wala naman yun Biro lang talaga yun. O tara, bili na tayo ng alambre. Habang naglalakad kami noon, parang gusto ko nang dumiskarte sa kanya. Ang puti-puti niya talaga kabanong, ang ganda-ganda.
Hindi ko nga alam kung papaanong naging anak ni Aling Esang ang babaeng yon. Sobrang layo. Alam mo, Lakay, natutuwa ako sa'yo kasi masipag kang tao eh. Lahat ginagawa mo para lang kumita ng pera. Ah, maliit na bagay. Ganun naman kasi talaga kapag hindi ka pinanganak na mayaman eh. Kailangan mo magsumikap sa buhay. Kasi kung magtatamad-tamad ka, hindi ka makakausad. Mapag-iiwanan ka at mas lalo kang mahihirapan. Ayaw kasing mamatay ng mahirap sa lipunan na to eh. May lumapit na lalaki sa amin, amoy alak. Pero interesado siya sa mga nakasabit na anting-anting sa braso ko. Akala ko nung una bibili. Pero sinabi niya sa akin na wala naman daw matinong anting-anting sa binebenta ko. Parang hindi naman daw uubra sa aswang yon. Dahil sa epal na lalaki, nadako tuloy ang usapan namin sa mga aswang. Wala pa naman akong alam sa bagay na yon. Pero kinailangan kong sakyan ang mga sinasabi ni Belinda. Nung bata pa ako, nakakita ko ng aswang sa kabilang baryo. Hindi pa kami taga rito nun eh. Talaga? Anong itsura? Nakakatakot malamang. Nakakakilabot. Mas pangit pa yata sa mama niya. Ano, may sinasabi ka? Ha? Wala naman. Ang sabi ko, nakakatakot talaga ang mga aswang. Bakit? Nakakita ka na rin ba? Hindi pa. Ano kasi, yung tita ko nakakita. Kinuwento niya lang sa akin. Pero tingin mo, may aswang kaya rito sa atin? Hindi ko alam eh. Kung sakali mang meron, huwag ka mag-alala. Kasi nandito naman ako para iligtas ka. Poprotektahan kita kahit na dumating pa yung araw na wala na mga anting-anting ko. Ang sweet mo naman. Siyempre, hindi ako maasim eh. Ayun na pala yung tindahan. Bili na tayo ng alambre. Nagtitinginan sa amin ng ibang lalaki. Akala siguro nila ay kasentahan ko si Belinda. Pero yun din ang gusto kong isipin nila para mas lalo silang mainggit. Pagkatapos namin bumili, inihatid ko si Belinda sa kanto nila. Hindi na ako dumiretso sa bahay nila dahil alam kong magiging dragon na naman si Aling Esang. Binalikan ko na lang ang dalawang kaibigan ko na nakatambay pa rin sa harapan ng tindahan. Suga pa talaga tong hayop na to eh. Sinulo ba naman si Belinda? O bakit? Anong akala mo kay Belinda pwedeng paghatian? Di gusto mo, sa'yo na si Belinda. Mismo. Di sa'yo na. Hindi na ako makikipagkumpetensya. Dong ikaw, doon ka na sa isang anak ni Aling Esang. Sakto walang ama yung pinagbubuntis nun. Ayoko maging instant tatay no. Matapos ang ilang minutong pagtambay ay iniwan ko na rin silang dalawa. Ipinagpatuloy ko ang paglalako ng anting-anting. Pagpunta ko sa ibang baryo, kahit papaano ay nagkaroon ako ng benta. Mga bandang 6:00 ng gabi na ako nakauwi. Pagpasok ko ng bahay, isang malalim na paghinga ang ginawa ko. Naramdaman ko na ang maghapong paglalakad. Napatingin na lang ako sa larawan ni Lolo at Lola na nakadikit sa dingding. Lolo? Lola? Hindi naman talaga kayo babalik? Habang tumatanda kasi ako, palungkot tong bahay na to eh. Bakit ba kasi magkasunod pa kayong namatay? Pwede namang 10 taon yung pagitan eh. Dadaya nyo. Kinakausap mo yung picture nila? Ay putik! Paano ka nakapasok dito? Bukas yung pinto eh. Ibig ko sabihin, anong ginagawa mo rito? Kuya Lakay, pwede bang dito na muna ako? Ha? Baliw ka ba? Hahanapin ka sa akin ng mga magulang mo, no? Hindi nila ako hanapin. At bakit hindi? Kasi nag-aaway na naman sila eh. Umalis silang dalawa sa bahay, wala akong kasama. Pambihira naman, no? O sige, dito ka na muna. Ibang klase mga magulang meron ka. Sasabihan ko na lang si tita na nandito ka para hindi sila mag-alala. Napabuntong hininga na lang ako. Si Miko ay ang pinakabata kong pinsan. May mga pagkakataon na nagpupunta talaga siya sa bahay ko. Tinatanggap ko naman dahil malaki ang pagkakatulad namin. Isa pa, hindi rin naman ibang tao sa akin ang batang yon. Bago ka matulog, maligo ka na muna ha. Kanina ka pa laro ng laro sa labas. Saan po kayo pupunta? Diyan lang sa mga tropa. Balik po kayo kagad, Kuya Lakay ah. Babalik naman ako kagad.
Natatakot po kasi ako dito eh. Ha? Bakit ka naman matatakot? Nung nakaraang buwan, nandito ka rin naman. Iniwan pa nga kita mag-isa eh. Baka po kasi may aswang eh. Pambira ka naman. Walang aswang no? Saan mo na naman ba narinig yan? Sa mga kalaro ko po, ang sabi kasi nila, kinukuha daw ng mga aswang ang mga batang walang kasama sa bahay eh. Yung mga kalaro mo mga buang. Tinatakot ka lang ng mga yun. Alam mo, ang tunay na lalaki, kahit walang kasama sa bahay, matapang dapat. Ganun po ba yun? Oo naman. Tingnan mo ko. Di ba kapag wala ka rito, wala rin naman akong kasama. Malaki ka na po eh. Basta, walang aswang. O sige na, alis na muna ako. Babalik ako maya-maya. Hindi ko na hinintay pang mangulit si Miko. Nagmamadali na rin akong umalis ng bahay. Pupunta sana ako sa bilyaran para makapag-relax-relax kahit na papaano. Pero bago pa man ako makarating doon ay may nangyari ng nakakainis. Aray ko, buwisit! Meron akong naapakan na may tulis. Hindi naman ako nasugatan. Pero paika-ika ako ng lakad dahil medyo masakit. Pagtingin ko, nakita ko ang kapiraso ng kawayan. Parang 1.5 pulgada lang ang sukat. Tapos, merong tali. Teka, kwintas to Mukhang pwede ko rin isama to sa mga binebenta kong peking anting-anting. Umupo na muna ako sa gilid. Pinahupa ko na muna ang sakit ng paa ko. Habang naghihintay ako, ay bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa sakit ng paa ko. Buti na lang talaga, napadaan si Edong nung mga sandaling yon. Uy, pare! Ayos ka lang? Oo, ayos lang naman ako. Medyo nahilo yata ako. Nahilo ka? Kumain ka na ba? Baka gutom ka lang. Kumain naman ako. Ayos naman ako kanina eh. Nung tatayo na ako, bigla ako nahilo. Baka kasi kakabilad mo yan sa araw. Tara, samahan na kitang umuwi sa inyo. Tapos magpahinga ka Baka pagod lang yan. Masyado ka kasing masipag eh. Baka bukas yan, bigla ka na lang tumago sa pader. Inalalayan ako ni Edong. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil talagang hindi ko kakayaning makapaglakad na mag-isa. Para akong nalasing bigla. Nang makauwi na kami sa bahay ko, huminga na muna ako. Hawak-hawak ko pa rin ang kawayan sa palad ko. Marami pong salamat sa pagdating nyo kay Kuya Lakay. Lasinggero po kasi talaga yan dati pa eh. Hindi naman lasing ang Kuya Lakay mo, ano ka ba? Nahihilo siya. Baka masama pakiramdam. Kaya ikaw na munang bahala sa kanya, Miko ha. May kailangan pa kasi akong puntahan eh. Sige po, marami po ulit salamat. Miko, bigyan mo nga ako ng kape. Marunong ka ba magtimpla? Opo, marunong naman po ako. Ako nga po nagtitimpla ng kape ni Papa eh. Kapag gusto niya ng kape. Mabuti naman kung ganun. Natututo ka na pala eh. Kuya Lakay, baka kaya ka nahilo kasi natakot ka sa aswang. Diyos ko, anong kunik? Sabi kasi ng mga kaibigan ko, kapag ang aswang daw ay nakita mo, tinititigan ka niya sa mata eh. Nahihilo ka raw po. Ikaw talaga, kung ano-ano na lang ang natututunan mo sa labas ha. Alam mo mabuti pa, dapat libro binabasa mo. Hindi yung mga sinasabi ng mga kaibigan mo yung iniintindi mo. Bakit pa po ako magbabasa eh, hindi naman ako mag-aaral. At bakit hindi ka mag-aaral? Nag-aaway nga si Mama at Papa, baka hindi na nila ako kayang paralin. Gusto mo ba mag-aral? Wag na, kasi wala rin naman po akong mararating eh. Hoy, tumigil ka sa ganyang kaisipan mo ha. Mag-aral ka hanggat may magpapaaral sa'yo. Tandaan mo Miko ha, sa lipunang ito, ang mga taong mangmang ang madalas na ginagamit ng mga matatalinong tao para sa pansarili nilang interes. Ayokong maging kagaya ka ng ibang mangmang dyan na inaabuso. Kapag may pinag-aralan ka, hindi ka basta-basta maloloko ng ibang tao. At kapag meron kang alam, mas malaki ang tsansa na maging matagumpay kang tao sa hinaharap. Ikaw kuya,
Bakit hindi ka po nag-aaral? Huli na ang lahat para sa akin, Miko. Mas kailangan ko na magtrabaho kaysa mag-aral. Mas kailangan ko ng pagkain kaysa diploma. Anong edad ko na rin, oh? Napaglipasan na ako ng panahon. Kaya po ba nagbibenta ka na lang ng peking anting-anting? Huy, anong peke? Gawa-gawa ka ng kwento dyan, ha? Kuya Lakay, nung dating pumunta ako dito, inamin mo na sa akin na peke yung mga anting-anting na nilalako mo, no? Lasing ka nun eh. Kaya siguro hindi mo po maalala. Naalala ko. Bad trip. Kamaingay, ha? Di ba masama po yun ang loloko? Masama ang panloloko kapag naalaman nila. Pero hanggat wala silang alam, hindi ito masama. Ala, si Kuya Lakay, masamang tao. He, magtigil ka nga. Timplahan mo na nga lang ako ng kape. Sige na. Nawala rin naman ang pagkahilo ko ng mga sandaling yon. Pero hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko kung ano yung mga naririnig ko ng mga sandaling sinubukan ko matulog. Meron kasi ako mga naririnig na boses. Para silang bumubulong pero hindi ko naman naiintindihan. Pinagpalagay ko na nga lang noon na baka guni-guni ko lang dahil sa pagod. Kinabukasan ng umaga, inayos ko na rin ang mga anting-anting na ibebenta ko. Meron akong alam na bagong baryo na hindi ko pa napupuntahan. Pagsapit ng 10:00 ng tanghali ay naghanda na rin ako. Kuya Lakay, magbebenta ka na po ba ngayon ng peking anting-anting? Shh, uy, huwag mo nga sinasabi yan. Baka mamaya may makarinig di nabisto pa ako. Mawawalan tayo ng pagkain dito. Hindi ka ba nahihiya sa akin, Kuya Lakay? Bakit naman ako mahihiya sa'yo? Kasi yung pinapakain mo sa akin galing sa panluloko eh. At galing sa pagod at pagtsatsaga ko maglako. Dami mong arte. Umuwi ka na kaya sa inyo? Kuya Lakay, sama po ako sa inyo. Ay nako, wag na. Baka magreklamo ka kagad sa haba ng lakaring ko. Isa pa, di ba ayaw mo ng panloloko? Kaya bawal ka rito. Wala naman po kung sinabing ayaw ko eh. Hindi nga pwede. Bata ka pa masyado para sa mga ganitong trabaho. Dito ka lang. May pagkain na dyan hanggang gabi na. Ikaw na bahala sa sarili mo. Iniwan ko na lang siya sa bahay. Mabilis akong naglakad papunta sa sakayan ng mga tricycle. Nang nasa biyahe na ako, nagulat na lang ako na sumunod pala sa akin si Miko at sumakay siya sa likuran ng driver. Pagkababa ko, agad ko siyang piningot. Napapakamot na lamang ako sa ulo. Ari, kuya, ari. Ikaw ang kulit mo talaga. Paano ka nakasakay doon? Di sumakay ako. Sabi ko sa driver, kuya kita. Ang bira naman si Manong, oh. Pinasakay ka talaga? Anong gagawin natin ngayon yan? Magsisimula na ako maglakad. Kuya, di ba nakasakay tayo? Bakit ba tayo maglalakad? Dapat hindi na tayo bumaba kanina eh. Dito na nga magsisimula yung paglalakad ko. Nakikita mo naman, di ba? Maraming tao doon. Naku, pambira ka talaga. Sumama ka pa eh. Wag na wag kang gagawa ng kahit na anong problema, ha? Opo, magpapakabait na lang po ako. Sinimulan namin ang paglalakad at bawat makakasalubong ko na tao ay inaalok ko ng anting-anting. Siyempre, ginagamitan ko sila ng malulupit kong sales talk. Kung ano-ano na lang ang sinasabi ko para maniwala silang epektibo ang nilalako ko. Nang makarating na kami sa kabilang baryo, mas marami akong nabentahan. Hanggang sa sumapit na nga ang 2:00 ng hapon. Isang anting-anting na lang ang natira. Ang anting-anting na naapakan ko. Ang kwintas na may pendant na kapirasong kawayan. Uwi na ba tayo, Kuya Lakay? Meron pang isa eh. Kanina pa tayo nag-iikot pero wala namang napansin sa isang to. Siguro, ibenta ko na lang ulit sa susunod na paglalako ko. Kuya Lakay, nagugutom na po ko. Pwede po bang kumain na tayo? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Bilisan mo maglakad, doon tayo. Bago kami umuwi, dumaan na muna kami sa isang karinderya para kumain. At pagkatapos, nagmamadali na rin kaming makauwi. Paldo-paldo kami nung araw na yon. Masaya ko dahil yung kinita ko, sasapat na ng 4 na araw para sa pagkain namin. Ubusin mo yung pagkain mo, ha. Maraming bata nagugutom. Bakit? Kapag kinain ko po ba to, mabubusog sila? Buwang ka ba?
Ibig ko lang naman sabihin, hindi ka dapat nagsasayang ng pagkain kasi yung pagkain na nasa harapan mo, yan yung wala sa ibang bata. Masarap po itong pagkain natin, kuya. Hindi ko po ito natitikman sa amin eh. Palagi po kasi nag-aaway sila mama at papa, kaya wala na pong nakakapagluto. Kapag nandito ka, hindi ka magugutuman sa akin. Basta tulungan mo lang ako sa mga gawaing bahay ha. Wala tayong magiging problema. Ngumiti na lang siya sa akin, Kabanong. Pagkatapos namin magapunan, hinintay ko na muna siyang makatulog bago lumabas. Aalis sana ako para puntahan ang binibilhan ko ng mga peking anting-anting. Pero habang naglalakad ako, nararamdaman ko na parabang merong sumusunod sa akin. Kapag tumitigil ako, biglang nawawala rin ang mga kaluskos at yabag ng paa. Pasimple ko nang kinapa sa tagiliran ko ang maliit na kutsilyo na palagi kong dala. Huwag mo ako pagtripan ha. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Sinuyot ko pa ng tingin ng paligid pero wala naman akong makitang kahit isang tao. Anong oras na rin kasi noon? Kaya napapaisip talaga ako kung ano yung mga naririnig ko at nararamdaman ko. Sinubukan ko maglakad ulit. Muli, nararamdaman ko na naman ang mga yabag at kaluskos. Mas binilisan ko ang lakad ko. Medyo kinakabahan na ako dahil ang unang pumasok sa isip ko, baka holdapper. Mabuti na lang talaga ay natanaw ko na ang bahay nila Atoy. O pre, anong ginagawa mo dito? Ha? Wala. Naglalakad-lakad lang. Nagpapatunaw ng kinain. Ngayon ka lang kumain? Anong oras na oh? Yan ang ginagawa mo. Naayos lang tong bangkito ni mama. Wala na kasi magamit na upuan kapag naglalaba eh. Ayos ka lang ba? Pawis na pawis ka. Para ka nakakita ng multo. Ayos lang naman ako. Ikaw talaga, masyado kang maalalahanin sa kaibigan mo ha. Buang, mali ko ba kung may matindi kang sakit tapos bukas ka na mamamatay? Uy, grabe naman yung mga imahinasyon mo. Ay, siya nga pala pre. Nakita ko kanina yung kaklase ko sa bayan. Nandun kasi ako kanina eh. Kilala ka pala niya? Si Boyong. Nabentahan mo ba ng anting-anting yon? Yung matangkad na payat na medyo kamukha ng dati mong tropa na nakulong? Oo, nabentahan ko yun. O bakit? Anong sabi? Hindi naman daw tumatalab yung anting-anting mo pre. Sabi mo raw kasi sa kanya, kapag meron na siyang anting-anting, hindi na siya mahihirapang matulog sa gabi. Ilang gabi na raw siyang puyat eh. Ay nako, alam mo kung bakit hindi natalab yung anting-anting? Baka naman peke. Pambihira. Magbebenta ba ako ng peke? Kaya hindi siya makatulog sa gabi kasi nood siya ng bold. Yun ang dahilan kung bakit siya napupuyat. Paano naman kasi gagana yung anting-anting kung kinokontra naman ng bold? Subukan niyang tigilan yung panonood ng ganon. Tingnan mo, 1 minuto lang tulog yan. Ha? Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Alam na alam ko yan kasi inaaral ko din naman yung mga anting-anting na meron ako. Hindi ka nanloloko ng tao ha? Diyos ko naman, ako manloloko ng tao? Hindi naman ganun ang pagkakakilala mo sa akin, di ba? Naniniguro lang. Siyempre, ayaw ko rin naman na mapaaway ka na naman kasi may nagsasabing peke yung binebenta mo. Huwag ka mag-alala. Sanay na ako sa mga ganun. Yung mga taong nagsasabi ng ganun yung mga taong hindi naman marunong sumunod sa mga hakbang na tinuturo ko. O paano? Uwi na ako ah. Nang may makita kong grupo na magsasaka, ay dali-dali na akong sumabay sa kanila. Medyo kinakabahan pa rin kasi ako sa nararamdaman kong sumusunod sa akin. Ligtas naman akong nakauwi. Sinilip ko si Miko. Masarap ang tulog niya. Parang matanda kong humilik. Humilata agad ako sa higaan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla kong binangungot. May mga nakita ako sa panaginip ko ng mga halimaw. Mga taong namamatay at nilalapa ng kung ano-anong nilalang. Napasigaw ako nang maramdaman kong hindi na ako nakakahinga na maayos. Nagising lang ako nang maramdaman ko na sinasampal na ako ni Miko. Kuya Lakay, nananaginip ka. Mukhang kinakarma ka na po sa panluloko mo oh. Ano ka ba? Binabangungot ako. Pero ang sakit ng sampal mo, Miko. Parang nauga yata pang ako eh. Kasi kuya, hindi ka magising eh. Kaya sinampal na kita ng tsinelas. Ng tsinelas? Opo, ayun oh. Walang ya ka. Ang kapal niyan.
Magigising talaga ako niyan. Pero kuya, ano po ba yung nasa panaginip nyo? Grabe, nakakatakot, nakakakilabot. Dumanak ang dugo. Hindi ko alam pero parang impyerno. Napatingin na lang ako sa oras. Mag-aalas 6 na pala ng umaga. Kumuha na lang ako ng kape at nagtimpla. Nung araw na yon ay wala akong ipanlalako. Kaya naman nagbihis na muna ako para puntahan ang pinagkukunan ko ng mga anting-anting. Himalang hindi sumama si Miko kaya wala akong naging problema. Sa tagong bahay sa bayan, doon ako nagtungo. Isang matandang lalaki na kalahating Pinoy at kalahating Incheck ang sumalubong sa akin. Tumingin siya sa labas bago ko yayain pumasok. Ikaw ba sigurado wala nakakita papunta mo rito sa bahay ko? Ito naman, ba't ka ba natatakot? Hindi naman droga yung binebenta mo. Kahit pa, tayo rin bebenta peke. At ikaw, loko mo tao para bili peke anting-anting. Hindi naman kamahalan yung presyo ko sa kanila. Masyado naman silang abusado kapag mura na nga tapos gumagana pa, di ba? Labas mo na nga lang dyan yung mga bago mo. Bibili ako ngayon. Bakit? Ubos na una mo bibili? Oo, ubos na. Ako pa ba? Wala ka talaga kupas. Galing mo talaga loko tao. Pinatong niya sa ibabaw ng lamesa ang mahabang baul. Binuksan niya yon at saka bumungad sa akin ang mga bagong gawa niyang mga anting-anting. Parang kumikinang sa mga mata ko ang mga yon. Inisa-isa kong tingnan ang mga bagong gawa ni Mr. Lee na parabang kung suriin ko totoong mga anting-anting yon. Dami dyan bag ko. Kaso karamihan puro kwintas. Ganda naman yan. Ikaw bahala paliwanag kanila gaya dati. Sige, ako nang bahala. Mga 50 piraso. Wow, dami! Ha! Big time to lalaki na to ah! Pagaling lang talaga ako mag-sales talk. Abot langit ang ngiti ni Mr. Lee sa dami ng binili ko. Pagkatapos ng sandaling pag-uusap ay nagpaalam na rin ako sa kanya. Masaya ako noon dahil ang dami ko na namang ibebenta. Habang naglalakad ako papasok sa aming baryo, naramdaman ko na naman na parabang merong sumusunod sa akin. Kinabahan na naman ako. Kinapa ko ang kutsilyo na laging nasa tagiliran ko. Pero sa mga sandaling yon, mas lalo akong kinabahan dahil hindi ko pala yon bitbit. Binilisan ko na lang ang lakad ko. Nang liliko na sana ako sa isang kanto, biglang may matandang lalaking humarang sa daraanan ko. Puti at mahaba na ang buhok niya. Malakas-lakas base sa kanyang tindig. Napatigil ako habang nakatingin at sinusuri siya. Nakatitig lang din siya sa akin na parabang kilala niya ako. Ikaw yung sumusunod sa akin, no? Oo, sinusundan kita. Bakit niyo ako sinusundan? Anong kailangan niyo sa akin? Sino ka ba? Itigil mo na yung ginagawa mo. Ho? Anong itigil? Anong ginagawa? Wala naman akong ginagawa sa iyo ah. Alam ko na mga anting-anting na ibinebenta mo ay peke. Ah, alam ko na. Siguro isa ka sa mga bumili sa akin tapos hindi sinunod yung sinabi ko, no? Yang kasi, di marunong makinig. Tapos kapag hindi gumana, sisisihin yung anting-anting. Tapos sisisihin din ako. Ano ba kailangan mo? Babalik ko ba yung binayad mo? Bawal na. Nagamit mo na eh. Wala akong pakialam sa binebenta mong anting-anting dahil alam ko ang tunay sa hindi. Lumapit pa siya sa akin ng bahagya kabanong. Napatras naman ako dahil sa pagkailang. Base sa reaksyon ng mukha niya, para niya akong sinisindak. Pilit ko namang hindi pinapahalata ang takot ko sa kanya. Oh, anong gagawin mo? Bakit? Akala mo natatakot ako sa'yo? Huwag kang matakot sa akin. Ang dapat mong katakutan ay ang mga nilalang na maaaring humabol sa iyo dahil sa ginagawa mo. Hindi kita maintindihan. Sige na nga, alis na ako. Sa malayong baryo sa Hilaga, 2 lalaki ang namatay sa pagbebenta ng tunay na anting-anting. Pinatay sila ng mga aswang. Pinapatay ng mga aswang ang mga taong nagbebenta ng anting-anting dahil banta ang mga yon sa lahi ng mga aswang at sa angkan nila. Kung hindi mo ititigil ang ginagawa mo, mapagkakamalang ka nila at baka mamatay ka rin. At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Hindi nga kita kilala. Ikaw yata yung manluloko eh.
Pwede ba tigilan mo nga ako? Huwag mo akong isahan ha. Sige na, alis na ako. Sinabihan na kita. Walang sisiyahan kapag ginambala ka na nila. Hindi ko pinansin ang sinasabi ng matandang lalaki. Nagmamadali na akong naglakad papasok ng baryo namin. Pilit kong kinakalimutan ang mga bagay na yon. Pero ang totoo, hindi naman yun nawala sa isipan ko. Pagsapit ng gabi, nasa bahay lang kami ng mga kaibigan ko. Naisipan lang namin na mag-inom. Medyo may pera din kasi yung dalawa dahil umextra sa trabaho sa kung saan. Si Belinda, nakasabay ko kanina sa palengke. Akala ko nga, hindi ako kakausapin eh. Tapos pre, nagtabi pa kami kanina sa tricycle. Magkalapit mukha namin kasi masikip eh. Tapos kapag nagsasalita, ang bango-bango ng hininga niya pre. Binanyak mo siguro si Belinda, no? Baliw, hindi no. Tamang kwentuhan lang naman kami kanina habang nasa biyahe. Eh diba sinabi ko naman sa inyo, hindi na ako interesado kay Belinda. Kaibigan lang talaga tingin ko sa kanya. Eh ako kasi, yung kapatid niya ang gusto ko talaga. Kaso nabuntis naman. Eh ikaw Lakay, kumusta kayo ni Belinda? Kailan kayo huling nag-usap? Uy, Lakay! Nakikinig ka ba? Ha? Wala ka na naman sa sarili. Sigurado ka bang ayos ka lang? Parang napapansin namin kanina ka pa nananahimik ka. Ano ba yan? Anong ano ba yan? Ano yung iniisip mo? Ano yung problema mo? Oh, wala. Ayos lang ako. Hindi ka mukhang ayos, pre. Sabi mo na sa amin habang magkakasama pa tayo. Kasi bukas abala ka na naman. Oo nga. Para ka namang others eh. Huminga ako ng maluwag. Naisipan kong sabihin na rin sa kanila para malaman din ang kanilang pananaw sa sinabi sa akin na matanda. Sandali muna akong uminom. Nang makabuelo ay sinimulan ko na ang kwento. Napapanganga pa sila sa mga naririnig nila. Pero buti na lang ay hindi nila ako pinag-isipan na gumagawa lang ng kwento. Aswang? Dati may kwento sa akin ng tatay ko. Nakakita sila ng aswang sa taniman ng saging. Pero sa sarili kong pananaw, pakiramdam ko totoo naman ang mga aswang na yan eh. Totoo? Paano sila magiging totoo eh wala namang nagpapakita? Nagbebenta ka ng anting-anting. Dapat ikaw yung unang naniniwala na totoo yan, pre. Ang bihira ka talaga, oh. Oo nga, ikaw lang yung ganyan eh. Ang pinupunto ko lang naman, paano ako maniniwala sa isang bagay na hindi ko pa naman nakikita? Paano kami maniniwala na totoo yung anting-anting na binebenta mo kung hindi naman namin nakikitang naging epektibo? Pinagdududa mo pa rin ba ako? Hindi naman sa ganun. Binibigyan lang kita ng halimbawa. Ang sinasabi lang naman kasi namin ni Atoy, may mga pagkakataon na kailangan mong paniwalaan kahit hindi mo naman nakikita. Halimbawa na lang po yung Diyos. Hindi natin siya nakikita pero alam po ng lahat na totoo siya. Oh, buti ba si Miko naintindihan eh. Ikaw nga pumasok nga sa loob, bata ka. Hindi ka dapat nakikisali sa usapan ng mga matatanda. Pre, para sa akin totoo ang aswang. At ikaw, subukan mo ring maniwala. Paano kung totoo nga tapos wala kang pakialam, dinadali ka nila. Sabi pa naman ng matatandang nakausap mo, pinapatay nila mga taong nagbebenta ng anting-anting, di ba? Mas maganda ng handa ka, pre. Baka mamaya niyan, magulat na lang kami. Makita ka na lang namin sa kalsada na pinagkakaguluhan. Nakahiga sa lapag tapos may takip na daon ng saging, patay ka na pala. Ay nako, di ko alam. Sinusubukan ko namang intindihin yung sinabi na matanda sa akin pero hindi ko magawang paniwalaan eh. May parte ng utak mo na naniniwala ka. Hindi ka naman mababahala ng ganyan kung wala lang sa'yo eh. O sige na, inom na muna tayo. Sabay-sabay na lang kaming uminom ng alak. Isang oras lang ang nakalipas ay natapos na rin kami. Hindi naman ako gaanong lalasing, pero nakaramdam agad ako ng antok. Kinabukasan, nagdadalawang isip ako kung maglalako ako ulit ng anting-anting. Nababahala pa rin kasi ako sa mga sinabi ng misteryosong matanda. Mga bandang alauna, napansin kong kakaunti na lang pala ang perang natitira sa damitan ko. Kaya kahit na hindi ako komportable na lumabas ng bahay nung araw na yon, ay ginawa ko pa rin. Alam mo, dapat hindi ka na lang sumami. Kuya Lakay, yung pinag-uusapan niyo po kagabi tungkol po sa aswang,
Di po ba sabi ko sa inyo, totoo yung mga yon? Kung totoo sila, ikaw ang una nilang kakainin kasi ang daldal mo. Manahimik ka nga dyan para marami tayong maibenta. At para marami din po tayong maloko. Pagbaba namin sa bagong baryo ng paglalakuan namin, meron kaming nilapitan na 2 lalaki. Bumibili sila sa tindahan pero inistorbo namin. Pagkaharap nila ay parang namumutla ang kanilang mga mukha. Mga boss, baka gusto niyong subukan tong mga tinda kong anting-anting. Mabisa to na pangontra sa masasamang elemento. Pantaboy ng kamalasan at para makaiwas na rin sa mga sakit. Bibigyan ko kayo ng discount kapag 5 binili nyo. Bili na kayo boss oh, maganda to. Marami na rin tong natulungan. Marami na rin kasing nakabili nito eh. Nakatingin lang sa amin ang 2 lalaki. Seryoso lang ang mga mukha nila. Hindi nagsasalita. Kinalabit na ako ni Miko. Nagyayaya na siya na pumasok na sa baryo dahil mukhang wala namang kaming mapapala sa mga yon. Nang makapasok na kami sa baryo, nakita ko pa ang 2 lalaki na nakatanaw sa amin. Hindi ko na lang pinansin at itinuon ko na lang ang atensyon ko sa pagbebenta ng anting-anting. Anting-anting kayo dyan! Pangontra sa masamang elemento! Sakit at kamalasan! Pwede rin itong pangontra sa mga kabit na sumisira ng pamilya! Pangontra sa mga tsismosang nagkakalat ng maling balita! Anting-anting kayo dyan! Kuya, walang napansin sa'yo. Luma na kasi yung ganyang style mo eh. Bakit? Meron ka bang naisip na ibang style? Wala po. O wala naman pala eh. Manahimik ka na lang muna dyan. Dakong alauna, kahit papaano ay nababawasan na rin ang mga binebenta namin. Pagdating naman ng 2:00, nagpunta na rin kami sa katabing baryo. Sa puntong ito, mas marami na ang bumibili. Mas madadali silang naniniwala sa mga imbento kong magandang benepisyo ng mga anting-anting ko. Ayos! Medyo pwede na to. Marami-rami na rin tayo nabenta. Kuya Lakay, pwede ba muna tayong maligo dito sa ilog na to? Hindi. Nagpapahinga lang tayo rito, pero hindi maliligo. Napakamot na lamang sa ulo si Miko. Matapos ang ilang minuto, ay agad na rin naming nilisan ang ilog na yon. Naglakad na kami papunta sa sakayan ng tricycle. Pero sa kasamaang palad, wala kaming inabutan na nakapila. Ayon sa nakausap naming mga naroon, walang pila ng tricycle kapag araw ng linggo. Kuya Lakay, paano tayo uuwi nito ngayon? Di maghintay na lang muna tayo dito sa gilid. Baka naman may mapada na pwede masakyan. Umupo na muna kami ni Miko. Nilibang na lang muna niya ang sarili sa paglalaro ng mga dahon na tuyo. Halos mag-iisang oras na rin kaming nakaupo at naghihintay roon. Pero wala pa rin napapadaan na kahit na anong sasakyan. Kuya Lakay, napapansin niyo po ba yung 2 lalaki na yun? Di po ba sila yung una nating inalo kanina? Oo, sila nga. Kanina pa po sila dyan nakatayo tapos nakatanaw po sa atin eh. Pabayaan mo sila. Wala naman silang ginagawang masama eh. E paano po kapag meron silang ginawang masama? Ano bang pinag-iisip mo dyan? Tara na nga, simulan na natin ang paglalakad. Kesa naman naghihintay lang tayo. 4:00 na rin oh. Kalmado lang kaming naglalakad sa gilid ng kalsada noong mga sandaling yon, Kabanong. Pero nawala ang pagiging kalmado ko nang makita kong sumusunod nga sa amin ang 2 lalaki. Nung una, nagawa ko pang isipin na baka iisa lang naman kami ng direksyon. Pero habang tumatagal, unti-unting bumabalik sa isipan ko ang sinabi sa akin ng matandang lalaki. At dahil nga rito, naisip ko na baka aswang ang sumusunod sa amin. Hindi naman talaga ako naniniwala sa mga aswang, Kabanong. Pero sa mga pagkakataong yon, parang nakalimutan ko na ang sarili kong pananaw tungkol sa mga bagay na yon. Kuya Lakay, nakasunod talaga sila sa atin. Ano bang kasalanan natin sa kanila? Huwag ka na nga magtanong. Sumunod ka na lang sa akin, bilisan mo. Meron kaming nadaanan na kainan sa gilid ng daan. Sinamantala namin ang pagkakataon na magpahinga roon habang maraming tao. Pagtingin ko sa 2 lalaki, tumigil din sila sa pagsunod sa amin. Nakatayo lang sila sa poste. Maya-maya pa, pinasan ko na si Miko at pasimple na kaming umalis doon. Noong mga sandaling yon,
Akala ko'y hindi na nila kami masusundan. Pero pagpunta namin sa maliit na baryo, nakita na namin na nakasunod pa rin pala sila. Bagay na mas lalo kong kinabahala. Kuya Lakay, nakasunod pa rin sila sa atin. Ano po ba talagang nangyayari? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin naman sila kilala. Baka po alam nila na peke ang binibenta nating anting-anting. Alaman nila o hindi, kailangan natin silang takasan. Sa pagnanais naming matakasan ang sumusunod sa amin, hindi ko na namalayan na kung saan-saan na pala kami nakarating. Mag-iisang oras ko na rin palang pasa ng bata habang tumatakbo. Nakakaramdam na rin ako ng pagod. Unti-unti na rin kumakagat ang dilim. Pakiramdam ko noon, hindi ko nakakayanin pa sa susunod na isa pang oras. Sandali, napapagod na ako. Dito na muna tayo. Pero kuya, hindi sila tumitigil sa pagsunod sa atin, oh. Sino pong mahihingan natin ng tulong? Wala naman pong katao-tao dito. Tumakbo pa tayo. Kailangan pa nating tumakbo. Kapag nakakita na tayo ng bahay, hihingi tayo ng tulong doon. Halika na, pasanin na kita ulit. Dali! Sa mga sumunod na sandali, meron na rin kaming nakitang bahay na nakatirik sa gilid lang din ng daan. Nagmamadali kami makalapit doon. Pagtingin namin sa likuran, nawala na ang dalawang lalaki. Ang kaso nga lang, pagbalik ng tingin namin sa harapan, ay nakaharang na sila sa daraanan namin. Hindi na kami nakalapit pa sa bahay para makahingi ng tulong. Sino ba kayo? At bakit kayo sunod ng sunod sa amin? Kuya Lakay, mukha silang takas sa kulungan. Mukhang adik din. Anong kailangan niyo sa amin? Wala kaming nakuwang sagot mula sa dalawa. Kaya naman, ibinaba ko na muna si Miko. Kahit na dalawa sila, handang-handa ko silang palagan nung oras na yon. Pinipilit kong tapangan dahil ayaw kong magmukhang mahina sa harapan ng batang kasama ko. Ayaw niyong sumagot ha? Sige, sasapakin ko na lang yung mga mukha niyo. Lalapitan ko na sana sila pero bigla na lang nagbago ang itsura nila. Mas lalo silang naging pangit. Humaba rin ang kanilang dila. Dahilan para mapatigil ako at dahan-dahang mapatras. Sa mga puntong yon ay nakumpirma ko na rin na totoo nga talaga ang aswang. Na totoo ang sinasabi at babala sa akin ng matandang nakausap ko. Ala kuya, aswang yan. Naloko na! Sa gilid ka lang! Lalabanan mo ba sila, Kuya Lakay? Hindi mo sila kakayanin. Sabi ng mga kalaro ko, mabibilis daw po yung mga aswang eh. Wala tayong magagawa. Kailangan kong palagan tong dalawang pangit na to. Lumusob ako sa kanila. Sinubukan kong patamaan ng suntok ko. Pero sa halip na tamaan ay ako pa ang nadali. Nasugatan ako sa bandang balikat. Agad naman akong dumistansya. Sa mga sandaling yon, nararamdaman ko nang hindi ako tatagal sa dalawang yon. Hindi ko na rin naman magawang itakbo si Miko dahil siguradong masusundan lang din nila kami. Gulong-gulo na ang utak ko noon, kabanong. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mabuti na lang talaga may dumating para iligtas kami mula sa dalawang aswang na yon. Nakita ko na lang na meron ng nakatarak na palaso sa ulo ng isang aswang. Habang ang isa naman ay nagmamadaling tumakas. Lumapit sa amin na matandang tumulong sa amin. Nanlalaki ang mga mata ko nang mamukaan ko siya. Siya ang matandang nagbigay sa akin ng babala. Hindi ako makapaniwala na siya pa pala ang magliligtas sa amin kontra sa kapahamakan. Marahil ngayon maniniwala ka na sa sinabi ko. Ititigil mo na siguro ang pagbebenta ng peking anting-anting. Bakit kayo dumating? Ibig ko sabihin, paano nyo nalaman na nasa panganib ang buhay ko? Hindi ko alam pero nakita ko. Doon lang ako nakatira sa bahay na yon. Maswerte ka kasi talagang itinadhana na ako magliligtas sa inyong dalawa. Kuya, kilala niyo ba siya? Siya yung matandang nagbigay sa akin ng babala. Huwag na kayo mag-alala. Patay na ang aswang na yan. At hindi na kayo babalikan ng isang nakatakas. Sumunod kayo sa akin. Doon na muna tayo sa bahay ko. Nagkatinginan kami ni Miko. Sa pagkakataong yon, pinagkatiwalaan ko na ang matanda. Kahit na hindi namin siya kilala, ay sumunod kami sa bahay niya. Habang nakaupo sa gilid, nakita namin ang mga nakadisplay na mga mahahabang itak sa mga dingding. Meron ding ibang mga sandata ang nakadikit. Inumin niyo muna to. Pampakalma yan. Huwag kayong mag-alala.
Wala akong nilagay na lason dyan. Maraming salamat po. Salamat po, Lolo. Pero, paano niyo po nalaman na peke yung mga binibenta ni Kuya Lakay? Meron lang nakapagsabi sa akin. Kaya nang malaman ko ang tungkol sa mga binebenta niya, sinimulan ko na ring alamin kung sino siya. Huwag niyo po sanang sasabihin sa iba yung nalaman niyo ha, kasi mawawalan na po siya ng pagkakakitaan. Mali ang ginagawa niyo. Lalo na ng kuya mo. Kung gusto mong kumita ng pera, gawin mo sa tamang paraan. Kahit na kailan, mali ang manloko ng kapwa para lang umangat ka. Hindi naman ako nanloloko ng tao para umangat eh. Ginagawa ko to para mabuhay. Sa lipunang ito, lahat ng lumalaban ng patas siyang inaabuso. At ang mga taong nanloloko, sila pa ang mas nakakaroon ng magandang progreso sa buhay. Pansamantalang progreso na nawawala rin naman kapag naramdaman mo na ang masamang epekto ng panloloko. Hindi ko alam kung bakit naging ganyang kabaluktot ang pananaw mo, iho. Pero sasabihin ko sa iyo, ang masamang gawain ay magdudulot lang ng kapahamakan sa iyo at pati na rin sa ibang tao. Kagaya na lang ng nangyari ngayon. Muntikan na kayo. Bakit may mga aswang dito sa probinsya natin? Sugo sila ng kasamaan. Yun ang dahilan kung bakit sila nabubuhay sa mundong ito. Kaya ikaw, itigil mo na ang pagbebenta ng peking anting-anting. Ikakamatay mo yan. Meron akong alam na ibang trabaho. Kahit papano makakaroon ka ng kita. Hindi kalakihan pero marangal. Bakit naman ako sasama dyan hindi nga kita kilala? Tulyaw ang tawag sa akin ng mga kapwa ko manunugis. Manunugis? Ano yun? Kuya Lakay, yung manunugis, sila po yung kumakalaban sa mga aswang. Matalinong bata ito ha. Narinig ko lang po sa mga kaibigan ko po yun. Ano bang trabaho? Ng mga kaibigan ko po. Di ikaw ang kausap ko. Manahimik ka nga muna, Miko. Ang trabaho mo, magiging alalay kita sa paghahanap ng mga aswang. Ha? Seryoso ba kayo? May sinabi ba akong nagbibiro ako? Napakadelikado kung aswang ang hahanapin. Wala bang ibang hinahanap sa trabaho mo? Aswang talaga? Aswang lang naman ang kalaban naming mga manunugis. Kung ayaw mo naman, wala namang problema. Hindi naman kita pipilitin. Sinasabi mo delikado ang trabaho ko. Pero sa ginagawa mong yan akala mo hindi ka rin delikado sa mga aswang? Sige na nga. Magkano ba bigayan dyan? Gusto mong malaman? Sumama ka sa akin. Paano po ko? Sumama ka na rin sa amin. Kahit na hindi niya sinabi sa amin kung saan kami pupunta, sumama pa rin kaming dalawa ni Miko. Mga ilang sandali lang, meron na rin kaming narating na malaking bahay. 2 palapag. Tapos sa gate, may mga nagbabantay. Nagpakilala lang sandali si Mang Tulyaw at pinapasok na rin kami. Nang nasa loob na kami ng bahay, merong kumausap sa amin na isang matandang lalaki rin. Base sa postura niya, halatang mayaman na mayaman. Ang daming alahas sa katawan. Mukhang pang disenteng tingnan. Sabi ni Mang Tulyaw, yun daw ang kanilang boss. Kinausap siya ni Mang Tulyaw tungkol sa trabaho. Pumayag din naman yun na isama ako at si Miko. Maya-maya lang din ay agad na rin kaming lumabas. Nagbabayad sila ng pera para lang patayin niyo yung mga aswang? Sino ba yun? Si Roberto. Galing sa mayamang angkan. Ang angkan na dating umuubos ng mga aswang. Mula nang sumibol ang bagong henerasyon, hindi na naipagpatuloy ang mga layunin ng angkan nila na ubusin ang mga aswang dito sa atin. Ngayon, si Roberto ang namumuno sa angkan niya. Ang kaso nga lang, wala siyang interes na makipaglaban sa mga aswang. Kaya ang ginagawa niya, para matapos ang naudlot na layunin ng kanyang angkan, nagbabayad siya ng mga manunugis para lang pulbusin ang mga aswang dito sa atin. Ayos! Astig naman po niyan! Alam niyo kung anong astig dito? Pinakita sa amin ni Mang Tulyaw ang laman-laman ng sobre. Maraming pera. Parang lagpas pa yata ng 20 milyon. Teka.
Akala ko ba maliit lang ang kitaan? Ano yan? Maliit pa to kasi hindi pa ito ang kabuuang bayad. Kapag nakapatay tayo ng aswang, mas malaki kada isa. O ano, kasama ba kayo? Sasama na ako. Ayos pala dyan eh. Pero bago tayo lumakad, kailangan mo munang matuto ng mga galaw kung papaano papalag sa mga aswang. Para kahit naman papaano may alam ka rin kung papaano ipagtanggol ang sarili mo. Nakita kita kanina habang kaharap mo yung dalawang aswang. Natatawa't naaawa ako sa iyo. Bukas ng umaga, makakasama niyo na ako sa bahay ninyo. Oh? Bakit? Teka, bakit ikaw ang nagdidesisyon sa buhay ko ngayon? Para mas madali nating magagawa ang misyon natin, kailangan palagi tayo magkasama. At dahil ang mga aswang ay malapit sa mga baryo, kailangan nandun din ako. Bakit? Ayaw mo ba? Kuya Lakay, payag ka na. Marami naman tayong pere, oh. Oo na. Ihanda mo ang sarili mo. Isasabak kita sa pagsasanay. Pagpapatibay ng katawan. Tumango na lang ako bilang tugon, Kabanong. Bumalik na lang kami sa bahay ni Mang Tulyao at doon na rin nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, umuwi nga kami sa amin. Pinagtitinginan si Mang Tulyao ng mga tao. Nagtataka siguro sila kung sino ang kasama namin ni Miko. Nang makarating na kami sa bahay, agad naman munang nagpahinga si Mang Tulyao. Hapon na nang ginising ko siya. Bago kami umalis papuntang gubat, nilinis na muna niya ulit ang sugat ko sa balikat. Naninibago pa rin ako. Parang nitong nakaraan lang nangloloko ako para makapagbenta ng peking anting-anting eh. Tapos ngayon, magsasanay na ako para makipaglaban sa mga aswang at para maging alalay ng matandang manunugis. Kuya Lakay, kasama rin po ako. Mang Tulyao, kailangan ba talagang kasama tong kutong lupa na to? Hindi mo naman pwedeng iwan ang batang yan. Baka gamitin pa yan ng mga aswang laban sa'yo balang araw. Huwag ka mag-alala. Tuturuan ko rin ang batang yan. Hindi nagtagal, nakarating na rin kami sa kagubatan. Maaliwalas ang paligid at talaga namang nakaka-relax ang hangin na dumadampi sa balat namin. Nakakagaan din ang pakiramdam ang huni ng mga ibon. Tumayo si Mang Tulyao sa malaking bato. Meron siyang mga pinaliwanag sa amin ni Miko. Pagkatapos noon, kung ano-anong pagsasanay ang ginawa namin, tinuruan niya kami kung papaano humawak ng sandata at kung papaanong kumalaban sa mga aswang. Ang pagsasanay na yon ay isang araw ko lang natutunan lahat. Hindi naman kasi ako mahirap turuan, pero ang sumunod na pagsasanay, dito na talaga ako nahirapan, ang pagpapalakas ng katawan. Tumagal ako ng 1 buwan at lagpas pa. Maraming pinabuhat sa akin si Mang Tulyao na hindi ko magawang buhatin nung una. Pero sa mga sumunod na araw, unti-unti kong nakikita ang magandang progreso ng aking katawan. Gumaganda ang hubog nito. Tumitigas ang kalamnan ko at parabang nadagdagan ng lakas ang buong katawan ko. Dito na magtatapos ang pag-ensayo natin. Masasabi ko na handa ka na talagang lumaban. Kuya Lakay, lumaki katawan mo ah. Hindi ka na po patpatin. Mang Tulyao, matanong ko lang. Bukod sa gusto mong may trabaho kami, bakit parang dedikado ka matuto ko sa bagay na ito? Huminga ng malalim ang matanda at saka umupo sa gilid. Dahil kailangan ko ng kasama. Tumatanda na ako. Hindi ko nakakayanin ang misyon kung ako lang mag-isa. Ikaw, bukod sa pera, bakit ka pumayag? Bakit parang hindi ka naman nagdalawang isip? Siguro dahil nakukonsensya ako sa mga panlolokong ginawa ko. At tingin ko, ito lang yung tanging paraan para makabawi ako sa kanila. At para maging mabuting nilalang naman ako sa mata ng Diyos. Mabuti naman at yan ang dahilan mo. Pero Lakay, sinasabi ko sa iyo delikado ang papasukin natin. Dapat handa ka. Hindi lang ang katawan, kundi pati na rin ang isip mo para sa mga bagay na pwedeng mangyari. Pwede kang mawalan ng kasama.
pwedeng ikaw mismo ang mawala. Napatango na lang ako. Matapos ang usapan na yon, ay sabay-sabay na rin kaming umuwi sa bahay. Sa mga nakalipas na araw, hindi pa rin alam ng dalawa kong kaibigan ang tungkol kay Mang Tulyaw. Sumakto kasi na nagkaroon ng trabaho ang dalawa na kinailangan nilang magstay in. Kaya nang makita nila si Mang Tulyaw sa bahay, ang una nilang inisip ay kamag-anak ko. Malayong kamag-anak, dito na muna siya patitirin habang naghahanap siya ng mapagkakakitaan. Magandang hapon po sa inyo, Mang Tulyaw. Ako nga pala si Edong, pinakamabuting kaibigan ni Lakay. Ako naman po si Atoy, pinakapoging kaibigan ni Lakay at pinakamatalino. Nakakatuwa naman to mga kaibigan mo. Naalala ko tuloy noong araw, meron din akong dalawang kaibigan. Mababait yun sila. Sa sobrang bait, kinuha kagad ni Lord. O siya, babalikan ko lang ang niluluto ko sa loob ha. Pre, kamag-anak mo ba talaga yun? Hindi mo naman kamukha eh. Oo nga. Parang kapag pinabata mo yun, mas matalino pa ang mukha niya kaysa sa'yo. Kung ano-ano na naman ang pinagsasabi nyo. Kumusta naman ang buhay sa Maynila? Ayun, masaya naman. Kaso, ang hirap pala ng trabaho doon. Tapos, hindi naman ganun kalakihan ng kita. Kuripot kasi boss natin eh. Pero sa ibang trabaho naman, malalaki naman daw ang sahod. Kailan ang balik nyo ron? Wala na, tapos na ang kontrata. 1 buwan lang yun eh. Madudugtungan pa sana yung kontrata namin, kaya nga lang, yung kakilala nitong si Edong na nagpasok sa amin doon, hindi na rin tutuloy. Kawawa kasi, namatayan ng buong pamilya. Ha? Buong pamilya? Anong nangyari? Nauna siyang umuwi sa amin bago matapos ang kontrata. Ang pagkakaalam namin, pinasok daw yung bahay nila. Pati yung asawa niyang buntis pinatay eh. Winakwakan tiyan. Ang sabi nga ng iba Aswang daw yung pumatay sa pamilya niya. Nadama yata yung iba kasi pinrotektahan yung buntis. Aswang? Oo na, alam naman namin di ka naman naniniwala dun eh. Pero yun ang sabi ng ibang kamag-anak ng mga biktima, aswang daw. Hindi na ako nakapagsalita ng mga sandaling yon, Kabanong. Nakita ko si Mang Tulyaw na nakadungaw sa bintana. Nakatingin siya sa akin nang marinig niya rin ang sinabi ng dalawa. Pag-alis ni Edong at Atoy, napag-usapan namin ang bagay na yon. Bandang 9:00 ng gabi, lumabas na rin kaming 3 ng bahay para simulan ang misyon namin. Karaniwang ginagawa ng mga aswang aswangin ng mga buntis. Yun ang sinabi ng mga kaibigan mo. Pwedeng totoo na nadamay lang yung ibang tao. Nabuntis lang sana ang pakay. Pero alam mo bang ang mga aswang, kahit sino pwede nilang kainin. Sa katunayan nung araw, meron kaming natuklasan na lungga ng mga aswang. Maraming drum kung saan nakasilid doon yung mga wala ng buhay na tao. Ibig niyo sabihin, ginagawa nilang pagkain ng mga tao? Mismo. Nakakatakot pala ang mga aswang na yun. Kumakain sila ng tao. Hindi ka dapat matakot, iho. Kasi tinuruan naman kita kung paanong lumaban, di ba? Kaya nga po eh, kapag nakarap ko po ang mga aswang na yan, lalabanan ko po sila. Yan ang gusto ko, matapang. Mang Tulyaw, saan ba punta natin? May pupuntahan tayong bahay. Isa sa mga bahay na matagal ko nang minamanmanan. Malaki ang tsansa na mapalaban tayo ngayong gabi. Kaya ihanda niyo ang sarili niyo, ha? Huwag niyong mamalitin ang makakalaban natin. Hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin. Kahit na ako, hindi ko sigurado kung anong klaseng aswang sila. Magkahalong kaba at pananabik ang nararamdaman ko, Kabanong. Kinakabahan ako dahil yun ang unang beses na meron ako makakaharap na aswang. Pero nananabik din ako dahil magagamit ko na rin lahat ng napag-aralan ko at ininsayo ko. Makalipas ang halos 20 minutong paglalakad, tumigil na rin kami sa gilid ng malaking puno. Mula sa kinalalagyan namin, natatanaw namin ang bukod-tanging bahay na nasa gitna ng bukid. Isang palapag lang ang bahay pero mahaba. Kung matagal mo nang minamanmanan yan, bakit ngayon mo lang sila gustong tugisin? Dahil nitong mga nakaraan, hindi ko pa sigurado na aswang ba sila o hindi.
May mga aswang kasi na sobrang hirap talagang kilatisin kung tao o hindi. Pero nitong nakaraan din, nakita mismo ng dalawang mata ko na nagpalit sila ng anyo. Mang Tulyaw, kakayanin ko naman po sila, di ba? Yun ang nga alamin natin. Kaya maghanda na kayo. Naunang naglakad si Mang Tulyaw. Marahan ng bawat bagakbang na ginawa namin. Ilag na ilag kami sa mga tuyong dahon sa daan upang hindi makalika ng kahit na anong ingay. Nang nasa harapan na kami ng pinto, si Mang Tulyaw ang lumapit at sumilip. Sumenya siya sa aming dalawa. Gumilid naman kami kagad. Magandang gabi ho. Magtatanong lang ho. Mga aswang ho kayo? Nanlaki mga mata ng lalaking nagbukas ng pinto. Bago pa isara ang pintuan, agad tinaga ni Mang Tulyaw ang aswang. Tinamaan yun sa dibdib. Hindi naman sinayang ni Mang Tulyaw ang pagkakataon. Ibinaon niya ang kanyang itak sa dibdib ng aswang na yon. Samantala, nabulabog naman ang mga nasa loob. Kanya-kanya silang labas ng bahay. Kami naman ay dumistansya ng bahagya. Galit na galit ang mga nilalang nang makitang wala ng buhay ang isa nilang kasama. Tapos na ang maliligayang araw ninyo! Bigla silang lumusob sa amin. Agad naman kaming nagsikilos. Nagkadikit lang kaming dalawa ni Miko. Habang si Mang Tulyaw naman, walang takot na hinarap ang 4 na aswang. 2 naman ang nasa amin. Kuya Lakay, ang saya-saya ng ganito. Huy, huwag kang magpadalos-dalos ha. Nilapitan ni Miko ang kaharap niyang aswang. Kahit na bata pa siya, parang matanda na siya kung kumilos. Talagang nasunod niya lahat ng tinuro sa kanya ni Mang Tulyaw. Nang makita kong kinakaya-kaya naman niya ang kalaban niya, dito na ako nakampante. Nilapitan ko rin ang isa. Nakipagsabayan ako sa kanya. Aminado kong medyo tensyonado pa ako ng mga naunang minuto. Pero nang nasasanay na ako sa labanan, parang nilalaro-laro ko na lang. Hindi rin naman kasi sobrang bangis ng kalaban namin. Nagagawa pa namin silang ilagan. Kaya nga ilang sandali lang, napabagsak na rin namin sila. Si Mang Tulyaw naman, katatapos lang din talunin ang 4 na aswang. Mang Tulyaw, madali lang pala eh. Ang galing lang ginawa ninyo. Pero huwag tayo masyado matuwa. May hinang aswang lang ito. Wala pang malalakas na aswang. Ibig sabihin, may mas malalakas at mababangis pa sa kanila? Oo. Karaniwan ng mga ganitong aswang mabababang uri lang sila. Pinasok namin ang bahay ng mga aswang. Wala kaming makitang kahit na anong bagay na maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa mga lahi nila. Kalaunan, natuklasan namin na hindi naman pala talaga pagmamay-ari ng mga aswang ang bahay na yon. May dating nakatira doon. Nahinala ni Mang Tulyaw, kinain na ng mga aswang. Hindi na namin sinunog ang bahay. Kinandado na lang namin yon at nilagyan ng babala na bawal pasukan. Pagkatapos, naglakad na rin kami pabalik. Hindi man lang kami nahirapan ng malala sa naging laban. Pero kagaya nga ng sabi ni Mang Tulyaw, pipitsuging aswang pa lang ang mga nakalaban namin. Habang naglalakad kami sa kagubatan pauwi, tumigil na naman sa paglalakad si Mang Tulyaw. Sinenyasan niya kaming tumigil din at huwag mag-ingay. Sandali lang. Umupo muna kayo. Bakit to? May aswang na naman ba? Parating na sila. Kinakabahan ako noon, Kabanong, lalo na nang marinig namin ang mabibigat na yapbag ng paa. Hinayaan lang namin silang makalagpas. Ayon kasi kay Mang Tulyaw, hindi kami pwedeng makipagsabayan sa ganung karaming aswang, lalo na't nasa loob pa kami ng kagubatan. Ang lugar kung saan sila mas nakakalamang sa laban. Nang masiguro naming wala na nga sila, agad na rin kaming umalis doon. Nagmamadali naming nilisan ang kagubatan. Nakahinga na rin kami ng maluwag. Bakit hindi po natin sila kinalaban? Dihado tayo kung ganon sila karami. Lalo na't madilim doon kanina. Mas mahirap silang kalaban sa gubat dahil marami silang pwedeng pagtaguan o akyatan. Tama lang ang ginawa natin. Pero hindi ko inakala na ganon sila karami. Mang Tulyaw, mukhang kailangan na natin itong ipaalam sa iba mong kasamahan. Oo,
Bukas, babalik muna ako sa mga kasama ko at ipapaalam ko ito. Hindi ko inaasahan na nakakapagparami na pala ang mga lintik na aswang na ito. Nakabalik naman kami sa bahay ng ligtas. Kahit na may naipanalo naman kaming laban ngayon, napansin kong parang tahimik lang si Mang Tulyaw. Hindi nga rin siya nakatulog. Paggising namin ng umaga, dilat pa rin ang mga mata niya. Mga bandang 7:00 ng gabi, nagpaalam na agad siya para umalis. Kuya Lakay, kailan po babalik si Mang Tulyaw? Gustong-gusto ko na po na makipaglaban ulit sa mga aswang eh. Kung hindi siya makakabalik mamayang gabi, baka bukas na yon. Oy Miko, wala kang pagsasabihan sa labas tungkol sa mga nangyari kagabi ah. Tandaan mo, hindi pwedeng malaman ng iba na tumutugis na tayo ng aswang. Mas okay nang ang alam lang nila tagalako tayo ng anting-anting. Makakaasa ka sa akin, Kuya Lakay. O sige, dito ka lang. Bibili lang ako ng para sa pananghalian natin. Medyo maambo nung umagang yon, kaya kinuha ko ang payong sa gilid. Habang naglalakad papunta sa palengke, tinawag na naman ako na matandang si Aling Esang. Alam ko na wala na naman siyang sasabing maganda, kaya naisipan ko na lang sanang lagpasan siya. Pero hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Ang kapal ng mukha mo! Anong sabi niyo? Akala mo hindi ko alam? Ang ano ho? Pinopormahan mo ang anak kong si Belinda. Ang kapal ng mukha mo! Matapos mong insultuhin nung nakaraan, may lakas ka pa ng loob na umaligid sa anak ko? Halos 1 buwan na rin kaming hindi nakakapag-usap ng anak niyo ah. Kaya wala akong katotohanan yung sinasabi niyo. Nung nakaraan, may nakakita sa inyo na magkasama kayong bumili ng alambre. Sinamahan ko lang mo si Belinda kasi hindi niya alam yung mga uri ng alambre. Ano bang masama ron? Kahit na, wala ka pa rin karapatan na dumikit sa anak ko. Ang kapal ng mukha mo. Ang ganda-ganda ng anak ko tapos ikaw. Tinan mo nga yung itsura mo sa salamin. Hindi ka tanggap-tanggap. Kung alam mo lang, maraming may gusto sa anak ko na mas matino. May trabahong maganda, mayaman at higit sa lahat, gwapo. Kaya ikaw tumigil-tigil ka. Kasi kahit na kailan, hindi kayo magiging bagay ng anak ko. Inaamin ko naman po na humahanga ako sa kagandahan ng anak niyo. Pero hindi ko pa naman nararamdaman na gusto ko siyang makasama habang buhay. Pero huwag kayong mag-alala, Aling Esang. Sa oras na maisipang kompormahan siya, sasabihan ka agad kita. Para naman hindi ka nahuhuli sa balita. Abay subukan mo lang, makakatikim ka sa akin. Hindi ko papayagan ang anak ko na mapunta sa isang tao na walang direksyon ng buhay. Walang pera, walang pangarap at higit sa lahat, walang mga magulang. Aling Esang, hindi ko na gusto tabas ng dila niyo Pwede tama na ho. At bakit? Masakit ba? Masakit bang marinig ang katotohanan? Naiintindihan ko na ayaw mo sa akin para sa anak mo. Pero wala kang karapatan na idawit ang tungkol sa mga magulang ko. Bakit? May masama ba ako sa sinabi ko? Ano bang problema niyo sa akin, Esang? Esang na lang ang tawag mo sa akin? Hindi kita maintindihan Wala naman akong kasalanan sa inyo. Pero noon pa man, mga bata pa lang kami nila Belinda, banas ka na sa akin. Ano ba problema mo Bakit ayaw mong sabihin? Ano? Ano? Mananapa ka? Ano bang ingay ito? Bakit? Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Etong nanay mo masyadong wala sa ayos sa mga sinasabi. Sinasabihan ko lang naman siya na huwag ka nang plalapitan. Kasi kahit na kailan, hindi kayo magiging bagay. Basura ang taong yan. Man naman, bibig mo. O, di ba? Kita mo na? Hay, ikaw Belinda, wag na wag ka ring lalapit sa isang yan. Naintindihan mo ba ako? Wala naman pong ginagawang masama sa atin sila Kahit na, ayoko pa rin sa taong yan. Lakay, sige na, umalis ka na. Pasensya ka na talaga Sana maging masaya ka sa pinagsasasabi mo sa akin, Esang. Tingnan mo na, Esang lang ang tawag sa akin. Di pasensya na, sira ulong Esang. Magsasalita pa sana si Belinda pero naglakad na rin ako paalis. Uminit na ang ulo ko, Kabanong. Pero dumiretso na lang ako papuntang palengke. Sakto naman na naroon din ang 2 kong tropa. Kagaya ko'y namimili rin sila. Uy, kaibigan namin macho.
lumaki na katawan mo pre ah. Pre, kahapon mo pa sinasabi yan eh. Oh relax, kalma. Mukhang galit ka na naman eh. Ano ba nangyari, pre? Nakakabwisit kasi si Aling Esang eh. Pinagsalitaan ka na naman ba ng kung ano-ano? Oo. Pinaglalayo niya kaming dalawa ni Belinda. Wala naman kaming relasyon eh. Na hindi na nga ako interesado sa babaeng yun eh. We, Oo. Hinahangaan ko siya. Pero abala ako sa ibang bagay kaya hindi na ako interesado sa kanya. Di may pag-asa na pala ako. Ikaw? May pag-asa? Ako nga wala eh. Alam mo bakit? Ang gusto ni Aling Esang para sa anak niya mayaman, matalino at gwapo. Kabaliktaran mo lahat ng mga yun eh. Kaya huwag ka nang umasa. narinig mo naman siguro, no? Di, wag na lang talaga. Lakay, pre. Anong nangyari dyan sa braso mo? Kalmot ba yan? Oo, kalmot ng pusa. Pusa? Ang laki naman ng kuko ng pusa na yan. Di malaking pusa rin ang kumalmot. Tara na nga, bumili na muna tayo. Teka, sandali. May sasabihin pa pala kami. Baka lang naman interesado ka. Kung tungkol yan sa trabaho nyo sa Maynila, wag na lang. Hindi, pre. Tungkol sa aswang. Napatigil ako sa sinabi niyang yon. Parang otomatiko akong nagkaroon ng interes sa kung ano man ang sasabihin nila. Muli akong humarap. Pagtingin ko pa lang sa mukha ng dalawa, bakas na sa kanila ang tila namumuong pangamba. Ano? Bakit ang tagal mong sabihin? Naalala mo yung nagpasok sa amin ng trabaho sa Maynila? Kakilala nitong si Edong. Oo, yung minasakir yung asawa at yung pamilya. Oo, pre. Patay na rin. Ano? Patay na rin yung lalaki? Bakit? Natagpuan yung bangkay niya sa likod ng bahay nila. Warak yun tiyan, pre. Wala ring laman loob. Ang kwento kasi, lumabas daw yung biktima na merong dalang itak. Ang pagkakaalam ng mga tao ron, ilang araw nang hinahunting ng biktima yung aswang. Tapos yun, natagpuan na lang siyang patay. Eto pa, pre, ha. May kwento-kwento rin dun na meron talagang aswang sa lugar nila. Hindi lang nila alam kung sino. Pwede niyo ba akong samahan sa lugar nila pagkatapos ng tanghalian? Huh? Bakit? Kakilala mo ba yung biktima? Basta. Mamaya, magkita tayo sa kanto ha. Mga bandang alauna. Minadali ko ang pamimili ng karne at saka umuwi na rin ng bahay. Pagkatapos magluto, inihanda ko na rin ang mga dadalhin kong gamit. Nung sandaling yon, wala akong balak na isama si Miko. Wala kasing aabutan si Mang Tulyaw kapag bumalik siya. Habang nasa kwarto ko, napatingin ako sa mga peke kong anting-anting. Nakita ko rin doon yung kwintas na may pendat na kapirasong kawayan. Sa hindi ko malamang dahilan, para bang may nagtulak sa akin para damputin yon sa lamesa ko. Hindi ko pa pala ito natatapon. Pagkahawak ko, bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo. Tapos dumilim yung paningin ko. Para akong nanaginip ng gising. May mga halimaw, may mga taong namamatay. Noong mga sandaling yon, doon ko na napagtanto na pahiwatig na pala yon. Dahil ang mga nakikita kong halimaw sa panaginip ko, malakas ang kutob ko ng mga aswang yon. Nang mawala na ang pagkahilo ko, dinampot ko ang kwintas na yon. Tiningnan ko ng maigi. Wala namang espesyal sa anyo niya, pero nakakapagtaka na sa tuwing hahawakan ko yon, nahihilo ako at kung ano-ano na lang ang nakikita at naririnig ko. Ano bang meron sa isang to? Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Sinuot ko ang kwintas na yon. Inaasahan kong merong mangyayari sa aking kakaiba, pero sa kasamaang palad, wala naman akong weirdong naramdaman. Hindi ko na nahubad yon dahil sa pagmamadali. Paglabas ko ng kwarto ko, nakaabang si Miko. Lumapit agad sa akin at saka nakiusap. Kuya, sige na. Gusto kong sumama sa'yo. Ayoko maiwan dito. Babalik din naman ako kaagad bago maggabi. Hindi pwedeng walang tao dito sa bahay. Baka mamaya umuwi si Mang Tulyaw. Wala siyang maabutan. Paano kung aswang yung dumating? Uuwi nga ako bago magdilim.
Kaya walang aswang na darating dito. Huwag ka na makulit, Miko ah. Lakad namin magkakaibigan to. Bakit may dala kang sandata? Siyempre, kailangan ko maging handa kapag lalayo sa atin. O sige na, aalis na ako. Hindi ko na hinintay pang kulitin pa ako ng batang yon. Nagmamadali akong tinungo ang kinaroroonan nila Edong at Atoy. Malayo pa lang ay nakita ko na silang dalawa. Kaya naman binilisan ko na rin ang lakad ko. Late ka ng 2 minuto at 2 segundo. Pag-aalas 2 na oh. O tara na, samahan niyo na ako. Sabihin mo na muna kasi sa amin kung bakit. Anong meron? Anong gagawin mo ron? Oo nga, tapos may dala ka pang itak. Mananaga ka ba? Mamaya ko na sasabihin kapag nandun na tayo. Sa ngayon, huwag yun na muna akong tanungin ng tanungin. Hindi na nagsalita ang dalawa. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakarating na rin kami sa lugar na sinasabi ng dalawa. 2:00 pa lang ng hapon pero kakaunting tao lang ang makikita sa labas. Ramdam na ramdam ko ang takot ng mga naroroon dahil sa kwento-kwentong merong aswang doon. Habang naglalakad kami, tumigil si Atoy. Nakasimangot na ang mukha kaya naisipan kong sabihin na ang totoo. Ano na? Ano ba talagang gagawin mo rito, pre? Manghuhula na lang ba kami? Sabihin mo na kasi, para ka namang others eh. Dahil sa aswang. Ano? Dahil sa aswang? Bakit? Nandito ako dahil sa aswang. Kailangan ko makita ang aswang na nandito at kailangan ko siyang mapatay. Kaya ka ba may daladalang itak? Oo. Papatayin. Seryoso ka ba, pre? Talaga? Mukha ba ako nagbibiro? Aabalahin ko ba kayo ng ganito kung nagtitrip lang ako? Di totoo pala yung sinasabi ni Miko. Sinabi niya sa'yo? Ang sabi niya sa akin, kaya ka raw nagpalaki ng katawan kasi kumakalaban daw kayo ng aswang. Kahit si Miko, lumalaban din daw. Hindi ako naniniwala kasi alam ko bata lang siya eh. Pero totoo pala talaga. Di ko na muna sinabi sa inyo kasi alam ko mga abala kayo sa mga buhay niyo eh. Si Mang Tulyaw, siya ang nagturo sa amin kung paano labanan ng mga aswang. Seryoso ka ba talaga? Bakit? Bakit bigla ka na lang nagkaroon ng interes sa pagpatay ng aswang, pre? Di ba, ikaw pa nga itong numero 1 hindi naniniwala sa aswang eh. Naalaman ni Mang Tulyaw yung pinagkakaingatan kong sikreto. At dahil doon, inalok niya ako ng trabaho. Ang trabahong yun tumugis ng aswang. May mayamang tao na nag-uutos sa amin na pumatay ng mga aswang kapalit ng pera. Malaki ang bigayan, pero napakahirap na trabaho. Pero bukod sa pera, napagtanto ko na may mas malalim pa pala akong dahilan kaya ako tinanggap ang alok ni Mang Tulyaw. Yun ang makabawi sa mga kasalanang ginawa ko sa mga tao. Kasalanan? Anong kasalanan yun? At ano yung sikreto na nalaman ni Mang Tulyaw? Dami mo namang hindi sinasabi sa amin eh. Mamaya ko na ididetalye. Sa ngayon, tulungan niyo muna ako matuntun kung nasaan yung aswang dito. Ay naku, sumasakit ulo ko sa mga nalalaman ko. Sinimulan na rin naming maglakad. Nilibot namin ang baryong yon. Nagtanong-tanong na rin kami sa mga tao. Pero ni isa sa kanila ay parang takot magsalita. Umiiwas sila sa usapan kapag tungkol na ito sa aswang. Kaya ang ginawa namin, sinuyod namin ang mga sulok-sulok. Pero sa kasamaang palad ay wala pa rin kaming nakita. Mauna na kayo umuwi. Bakit? Ano pang gagawin mo rito? Hihintayin kong gumabi. Tingin ko, gabi lang naman nagpapakita at umaatake ang mga aswang eh. Dito rin muna ako. At bakit? Gusto ko makita yung aswang eh. At gusto ko makita kung paano lumaban tong kaibigan natin. Nagdududa ka siguro sa sinasabi ko na ito ang trabaho ko ngayon, no? Walang umuwi sa aming tatlo. Si Edong ay nakisama na rin sa aming dalawa. Tumambay na muna kami sa isang tindahan. Sa sobrang pagkakatuon ng atensyon ko sa mga aswang, nakalimutan ko nang kailangan ko palang balikan si Miko bago ang gabi. Pero makalipas ang halos 4 na oras ay naroon pa rin kami. Pre, kanina pa tayo rito. Wala namang aswang eh. Baka naman kasi chismis lang yun. Baka mamaya,
Hindi na rin dito nang bibiktima yung aswang kasi alam nila aabangan na sila ng mga tao. O sige na, mauna na kayo. Ako nang bahala rito. Ito na ang tamang oras para maghanda ako. Naninibago talaga ako sa iyo, pre. Parang mas gusto ko na lang na bumalik ka sa dati. Yung parang kang siraulo kausap. Ngayon kasi, ang seryoso mo tapos parang ang hilig mo na sa mga delikadong bagay. Mas gusto ko ngayon yung bagong lakay. Mas matino. Hindi na nanloloko ng mga tao. Nagbebenta ng mga anting-anting na fake. Ano sinabi mo? Alam ko na rin yun. Sinabi na rin ni Miko. Ay nako, visit talagang batang yun, no? O ano na naman ngayon? Sabi mo na kasi. Yung mga nilalako niyang anting-anting, puro peke. Ibig sabihin, totoong nanloloko ka? Totoo yung sinasabi ni Aling Esang? Napabuntong hininga na lang ako noon, Kabanong. Magpapaliwanag pa sana ako sa kanila nang may dumaan sa harapan namin na lalaking matangkad. Maputla ang balat at parang hindi mapakali. Tingin ng tingin sa paligid, pero pareho naming sinundan ng tingin ng lalaking yon. Pakiramdam ko noon, aswang ang lalaki. Kaya agad namin itong sinundan hanggang sa makarating na kami sa likuran ng nagtataasang kawayan. Madilim na ang parting yon, kaya hindi ko na muna sila pinalapit. Maraan akong naglakad papunta roon. Paghawi ko ng halamanan, nakita ko ang 3 aswang na merong nilalapag na babae na sa palagay ko ay buntis ang babaeng yon. Tiningnan ko ang paligid. Masyadong masikip. Kaya nang mapatingin sila sa akin, dahan-dahan akong umatras. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil gusto ko silang dalhin sa mas maliwanag na lugar. Binalikan ko ang 2 kong kaibigan at pinatago ko na muna sa gilid. Ilang sandali lang, kaharap ko na ang 3 aswang. Kapwa may mga dugo pa ang mga kamay at bibig nila. Sandali silang lumingon sa buwan na maliwanag, na parabang tuwang-tuwa sila dahil bilog na bilog yon. Kung nagtataka kayo kung sino ko, pwes ako si Lakay, ang baguang manunugis na papatay sa inyo. Nagkatinginan ng mga aswang sa sinabi ko, Kabanong. Bigla na lang silang natawa. Sa isip-isip ko, hindi sila naniniwala na isa akong manunugis. Nakaramdam ako ng kaunting pagkapahiya dahil alam kong nanonood sa akin ang mga kaibigan ko. Kaya naman pumorma na rin ako para kalabanin sila. Hinugot ko na ang daladala kong itak. Napansin ko sa galaw nila na parang kinabigla nila ang tindig ko. Nagmamadali silang lumapit sa akin. Sabay-sabay nila akong inatake. Buti na lang ay nabasa ko na ang mga galaw nila. Kaya madali akong nakailag. Nang makakuha naman ako ng tamang pagkakataon, agad kong hinataw ang isa sa tagiliran. Dahil sa ginawa ko ay gegewang-gewang agad ang isang aswang. Sa puntong yon, parang napagtanto na rin nilang hindi ako basta-basta lang na may hawak na itak. Oh, napatigil yata kayo. Ano, natatakot na ba kayo? Parang wala na silang balak na lumapit sa akin, kaya ako na lang ang kusang tumakbo palapit sa kanila. Sa sobrang galing ng ginawa kong pag-atake, napalabas ni Edong sa pinagtataguan nila dahil sa tuwa. Yan pre, patayin mo mga yan! Yan! Buti nga sa mga salot na yan! Hinataw ko ulit ang isang aswang ng malakas. Tinamaan naman yon sa leeg. Hindi pa ako nakontento. Itinara ko pa rin ng itak sa tiyan niya. Nang isang aswang na lang ang natitira, hindi na ako nagsayang ng oras. Tinaga ko rin yun ng ilang beses hanggang sa tuluyan na nga itong bumagsak. Nang masiguro kong patay na ang mga aswang na yon, kagad na rin akong nilapitan ng 2. Pusang gala, pre. Ikaw ba yan? Ang galing mong siraulo ka, ah. Para ako nanonood sa isang pelikula. Napakagaling mo. Akalain mo nga naman, dating manluloko, ngayon nagliligtas na ng mga tao. Dahil sa nangyari, nakita ng ibang tao ang ginawa ko. Kitang-kita rin sa mukha nila ang tuwa nang mapagtantong napatay ko ang mga aswang. Para bang ako yung nagsilbi nilang pag-asa. Pero hindi pa man kami nakakalis doon, biglang may dumating pang isang aswang. Kumpara sa iba, kakaiba ang presensya ng aswang na yon. Isang matandang lalaki, kalmado,
may ngiti sa mukha niya. Pero iba ang nararamdaman ko sa ngiting yon. Pinalayo ko na kagad si Edong at Atoy. Mabigat ang presensya niya. Nabasa ko na kagad na meron siyang gagawing masama kaya tinulak ko sa gilid ng dalawa kong kaibigan. Bigla na lang lumapit sa akin yung matandang aswang at sinubukan akong sugatan. Pero mabilis akong nakailag. Kahit ako rin, hindi ko inaasahan na magagawa ko ang ganoong kabilis na galaw. Napadistansya ang matandang aswang. Nagtataka, nakatingin sa akin na parang nakakita siya ng multo. Sino ka? Bakit nasa iyo yan? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Takot ka rin bang mamatay kagaya ng mga kasama mo? Tinatanong kita, sino ka? Lakay, yan ang pangalan ko. Ikaw, sino ka? Hindi na siya nagsalita pa. Muli niya akong inatake. Pero sa pangalawang pagkakataon ay nagawa ko siyang ilagan. Para bang bawat galaw niya ay alam ko. Sobrang lakas din ang pakiramdam ko kaya wala siyang tsansa na mapatamaan ako. Kaya nang ako naman ang nagkaroon ng tamang pagkakataon, hiniwa ko siya sa likuran. Sinundan ko pa ng isang taga sa bandang balikat niya. Lumayo siya saglit na parabang walang nangyari. Bakas pa rin sa mukha niya ang pagtataka. Hindi pa tayo tapos, Iyo. Babalikan kita sa tamang oras. Hoy! Huwag kang umalis! Hindi ko na nagawa pang habulin na matandang aswang na yon nang tumalo na siya sa bubungan ng mga bahay. Sa mga oras na yon, mas lalong humanga sa akin ang mga tao. Si Edong at Atoy naman ay nakatingin lang sa akin. Nagtataka sila habang nakadako ang mga mata sa suot kong kwintas. Bakit? Anong problema? Pre, yung kwintas mo. Ha? Yung kwintas mo umiilaw. Sandali kong hinubad ang kwintas. Nakita kong umiilaw nga ito na parang maliit na bumbilya. Namilog ang mga mata ko. Namamangha. Hindi makapaniwala na totoo ang hinala ko na hindi nga talaga pangkaraniwan ang kwintas na yon. Itong kwintas na ito ang dahilan kung bakit mabilis ang kilos ko kanina. Ito yata yung totoong anting-anting. Dahil sa kuryosidad, nagmamadali kaming umalis doon. Bumiyahe agad kami pauwi sa baryo namin. Pagdating ko naman sa bahay, saktong naroon na si Mang Tulyaw. Pagagalitan niya sana ako dahil iniwan ko mag-isa si Miko, pero nang makita niya na suot ko ang kwintas, hindi siya nakapagsalita kaagad. Tinuturo niya lang yung nasa liig ko. Bakit? Alam niyo ba kung ano to? Papanong napunta sa'yo ang anting-anting na yan? Di anting-anting pala talaga yon. Natapakan ko lang to nung nakarambuan. Kinuha ko. Akala ko kasi simpleng kwintas lang eh. Hindi ko naman inakala na isa pala talaga tong anting-anting. Nagamit ko nga ito kanina nung may kalaban akong aswang eh. May nakalaban kang aswang at nagamit mo yan? Sigurado ka ba? Oo, kanina meron siyang kinalaban. 3 aswang pa nga eh. Hindi lang siya basta nakipaglaban. Ang bilis niya rin. Pati yung isang matandang aswang na mukhang malakas, napatras niya eh. Mang Tulyaw, sino ba talaga nagmamay-ari ng anting-anting na ito? Naglakad si Mang Tulyaw at tumupo sa harapan ng pinto namin. Nakita kong may sumilay ng ngiti sa mukha niya. Bagay na nakapagpanatag ng kalooban ko. Yang anting-anting na yan ay ang nawawalang anting-anting ng pinuno ng mga manunugis. Namatay siya nitong nakaraang taon dahil sa katandaan. Hindi ko inakala na sa'yo pala mapupunta yan. Isasauli ko ba ito sa pamilya niya? Hindi. Total, nagagamit mo naman pala yan eh. Ikaw na muna ang gagamit niyan. Kailangan mo yan dahil mas malalakas na aswang na makakalaban natin. Nakausap ko na pala yung iba kong kasama. Alam na nila ang nangyayari. Maasahan natin ang tulong nila sa laban na ito. Yung matandang aswang na nakalaban ko kanina, malakas siya, hindi siya pangkaraniwan. Tinanong niya ako kung bakit nasa akin tong anting-anting na ito. Isang matandang aswang na may mabigat na presensya. Hindi ako pwedeng magkamali. Kung alam niya ang tungkol sa anting-anting, malamang sa malamang, ang aswang na yon ay ang pinuno ng mga aswang. Sa sinabing yun ni Mang Tulyaw, kusang nagtindigan ng mga balahibo ko.
hindi ko may kakaila na nakaramdam ako ng kaba sa nalaman ko. Naisip ko kasi na kung hindi ko pala nadala ang anting-anting na yon, malamang ay pinaglalamayan na ako. Gano'n ba kabangis yung matandang yun? Kanina nakita namin wala namang binatbat eh. Huwag niyo siyang mamalitin. Malakas ang aswang na yon. Ang dahilan kung bakit hanggang ngayon buhay pa siya dahil nahihirapan ang lahat ng manunugis na patayin siya. Pero takot siya kay Lakay kanina dahil suot niya yung anting-anting eh. Ibig sabihin, alam niyang pwede siyang matalo kung nilabanan niya to. Oo, pero hindi siya natatakot. Inatrasan ka niya dahil pag-aaralan niya ang sitwasyon. Aaralin niya ang mga susunod niyang hakbang. Lakay, higit na sa misyon natin ang ginagawa natin. Kaya kailangan natin magdoble ingat. Kapag naipanalo natin to, paldo-paldo tayo. Marami din tayong maililigtas na buhay at makakabawi ka na rin sa lahat ng panloloko mo sa mga tao. Nadulas lang ang dila ko. Alam na rin naman nila eh. Sinabi ni Miko rito kay Atoy. Nasaan na nga pala yung batang yon? Nasa loob. Nakatulog sa kakahintay sa'yo. Saka ko lang naramdaman ang pagod nang maupo na ako sa loob ng bahay. Natulala na lang ako bigla. Bigla ko na lang napagtanto na sobrang layo ko na sa dati. Ang binatang panloloko lang ang ginagawa para magkapera, may kabuluhan at may saysay na ang buhay. Lumipas ang 5 araw, wala kaming namataang aswang sa lahat ng lugar na binantayan namin. Halatang naghahanda na rin ang mga aswang sa kanilang gagawing kasamaan. Sa mga nakalipas ding araw, pinalayo ko na muna sa akin ang 2 kong kaibigan. Habang nilaan naman namin ang mga araw na yon para mag-ensayo ulit. Nakakasama rin namin ang mga kasamahan ni Mang Tulyaw. Humanga at nainggit nga ang karamihan sa akin dahil ang isang kagaya kong baguhan pa ang nakagamit ng maalamat na anting-anting. Yang mga yan, matatagal ko nang kasama yan. Pero ikaw, ngayon lang kita nakasama. Nilampasan mo silang lahat eh. Wala naman po sa akin kung mas nakakahigit ako kumpara sa kanila. Ang gusto ko lang naman talaga matalo yung mga aswang eh. Mang Tulyaw, ganito pala talaga pakiramdam kapag yung dating patapon may saysay na ang buhay ngayon. Grabe ka naman sa sarili mo. Hindi ka naman patapon. Siguro noon, hindi mo lang talaga alam ang direksyon ng buhay mo. Maraming salamat Mang Tulyaw ah. Pangako, hindi masasayang lahat ng itinuro niyo sa akin. Magiging kagaya niyo ako. Ang gusto ko lang, manalo tayo sa laban. At ligtas kang haharapin ng tagumpay. Kayo ni Miko, sa loob ng 1 buwan, parang mga apo ko na rin kayo eh. Pagkatapos ng usapan namin na yon, magkakasama na kaming rumonda sa kagubatan. Sa halos 5 oras naming pag-iikot, wala kaming makitang kahit na isang aswang. Sa pagkakataong yon, nababahala ng ilan sa mga manunugis. Marahil gumagamit ng kakaibang teknik ang mga aswang para hindi namin matunto ng kinaroroonan nila. Kaya naman inatasan ng ibang manunugis na tauhan ng mga baryo na malapit sa kuta. Isa na nga roon ay ang baryo namin. Dahil nahati ang mga manunugis, kakaunti lang kaming nagpatuloy sa pag-ikot. Mang Tulyaw, malayo pa po ba tayo? Ay nako, hindi ko masasagot yan Miko. Ang totoo niyan, wala naman talaga tayong tsak na pupuntahan eh. Nililibot lang natin tong gubat sa pagbabakasakaling matunto natin ng mga aswang. Pinahihirapan talaga nila tayo ah. Tingin ko, ako ang pinaghahandaan ng matandang yun eh. Kaya nga dapat maging alerto ka, Lakay. Ikaw ang mainit sa mga mata nila. Kapag nakuha niya ang anting-anting sa'yo, mas magkakaroon na sila ng lakas ng loob na maghasik ng lagim. Ang anting-anting na yon ang dahilan kung bakit nag-aalangan silang kalabanin kami. Kung ganun Uy, Lakay! Sa taas! Napatingin ako nang maramdaman kong merong aswang na nanggagaling sa mga puno. Muntikan na nila akong matamaan. Buti na lang ay agad kaming nakailag. Dahil doon, naalarma na kami at sinimulan na rin namin ang pakikipaglaban. Lakay! Dumito ka na muna! Ako nang bahalang humanap sa pinuno nila!
Sige Mang Tulyaw, mag-iingat kayo. Dali-daling umalis si Mang Tulyaw habang kaming dalawa naman ni Miko ay sinamahan ng ibang manunugis. Mabibilis at malalakas sa mga aswang na nakalaban namin. Kaya wala pang 10 minuto, marami agad ang sugatan sa hanay namin. Kaya naman, nang maramdaman kong gumagana na ang anting-anting na suot ko, mabilis kong kinalaban ng ibang aswang. Napatigil ang ibang manunugis nang makita nilang nasa harapan ako. Pero dahil din sa ginawa ko, tumas din ang kanilang moral sa pakikipaglaban. Kahit na marami kaming napapatay na aswang, ay parang dumadami naman sila ng dumarami. Pero naging panatag ako nang makita ko na ganado at determinado ang mga kasamahan ko. Kahit ang batang si Miko ay mahusay ring nakikipaglaban sa mga aswang. Miko, ayos ka lang? Opo, ayos lang po ko, Kuya Lakay. Hindi naman po nila ako matamaan eh. Basta mag-iingat ka rin ha. Ang mabuti pa, sundan nyo na po si Mang Tulyaw. Alabanan nyo na yung pinuno. O sige, iwan na muna kita rito ha. Ipangako mo na walang mangyayari masama sa'yo ha. Pangako po, Kuya Lakay. Niyakap ko na muna siya ng saglit. Agad na rin naman akong tumakbong paalis para hanapin si Mang Tulyaw. Gamit ang anting-anting, pinakikiramdaman ko kung nasa ng lokasyon na nila. Hanggang sa nakita ko na nga sila na magkaharap na sa tuyong ilog. Mabuti naman at dumating ka na rin. Ikaw ang gusto kong makaharap, hindi ang matandang ito. Hindi na ako nakapagsalita. Bigla-bigla nang nagbagong anyo na matandang aswang. Tumangkad siya ng ilang pulgada. Naging bato-bato ang katawan niya. Nagmukha na siyang demonyo. Walang ano-ano, tumalon siya ng mataas at agad niya akong nilapitan. Sinuntok niya ako, pero nagawa ko siyang ilagan. Si Mang Tulyaw naman ay nakakuha ng tamang pagkakataon. Tinamaan niya ang aswang sa bandang hita, pero hindi yun naging dahilan para mapabagal naman siya. Kaya naman ako naman ang lumusob. Sinubukan ko siyang tagain ng malakas. Nahiwa ko siya sa likod, sa dibdib at sa bandang tagiliran. Pero patuloy pa rin siyang nakakabangon at para bang hindi man lang niya iniinda yon. Kabisado ko na ang anting-anting na yan. Ilang beses nang ginamit sa akin yan pero hanggang ngayon wala pa rin nakakatalo sa akin. Umatras ka nung unang beses na nakita tayo. Ibig sabihin, may kakaiba sa anting-anting na ito na alam mong makakapatay sa'yo. At kung ano man yon, ay hindi mo na yun malalaman. Dahil ngayon pa lang ay mamamatay ka na! Ako sanang aatake, pero biglang nasa harapan ko na siya kaagad. Sa sobrang bilis, hindi ko mabantayan ang kilos niya. Isang malakas na suntok ang ginawa niya sa akin. Tinamaan ako sa muka. Nabitiwan ko ang itak nang tumilapon ako. Nakita ko pang inatake na rin ni Mang Tulyaw ang aswang. Nagkaroon sila ng halos 3 minutong labanan. Kitang-kita ko kung gaano kahusay si Mang Tulyaw sa laban na yon. Ang kaso nga lang, sadyang nakakalamang ang aswang na kalaban namin. Hindi talaga siya pangkaraniwan. Mang Tulyaw! Tumilapon si Mang Tulyaw nang suntukin din siya ng aswang. Dahil doon ay nawalan siya ng malay. Ako naman ay agad ding nakatayo. Pero pagtingin ko, nasa harapan ko na kagad ang kalaban ko. Kukunin ko sanang itako para palagan siya. Ang kaso nga lang, hindi na ako nakaabot. Dinakma niya ako sa liig at saka sinuntok ng maraming beses. Akmang kukunin niya ang kwintas na nasa liig ko pero bigla siyang nakaramdam ng init. Napaso ang kamay niya, dahilan para mas lalo siyang magalit sa akin. Pinagsisisipan niya ako kahit na nasa lapag na ako at hindi makalaban. Kung hindi lang siguro dahil sa anting-anting, bali-bali na ang buto ko. Kahit na binubugbog niya ako, nararamdaman ko ang enerhiya ng anting-anting na parang nakabalot sa katawan ko. Bagay na patuloy na nagpapalakas sa aking katawan. Kahit na anong gawin mo, hindi mo ako kayang talunin. Isa ka lang kabuti. Biglang lumitaw kahit na walang alam sa mundong kinalalagyan niya. Hindi ka tinatablan ng kahit na anong gawin kong paghiwa sa katawan mo. Hindi ko alam kung anong meron sa iyo eh. Pero ngayon, alam ko na. Anong pinagsasasabi mo? Wala ka namang kayang gawin eh. Ang mabuti pa, ubarin mo ang anting-anting at ibigay mo na lang sa akin. Kung hindi ka tinatablan ng kahit na anong sandata,
Siguro naman tatablang ka nito. Mabilis akong tumakbo sa harapan niya. Hindi niya yun inaasahan, pero nagawa niyang makadistansya. Akala niya'y hindi ko siya susundan, pero mabilis akong lumapit ulit sa kanya. Sinuntok niya ako, pero nakailag ako. Nakakuha ko ng magandang pagkakataon. Sinuntok ko siya ng malakas sa tagiliran niya. Tumunog ang buto niya dahil sa puwersang idinulot sa akin ng anting-anting. Noong mga sandaling yon, nakita ko nang tinablan siya ng ginawa ko. Napangiti lang ako dahil sa wakas, nalaman ko na rin kung ano ang kahinaan niya. Hindi ka tinatablan ng sandata, pero ang atake na ginagamitan ng pisikal na lakas, yun ang kahinaan mo. Ha! Matalino ka pala talaga. Tingnan natin kung huwag ka na magsalita. Sinuntok ko siya ng malakas sa sikmura. Dinamihan ko ang suntok na ginawa ko hanggang sa tuluyan na siyang mapaluhod. Nang mapahiga na siya, makailang ulit ko siyang pinagsisisipa. Kapag pinipilit niyang bumangon ay paulit-ulit lang din siyang bumabagsak. Pagmasdan mo ang kamao na ito. Ito ang kamao na tatapos sa iyo ngayon. Tutuldo ka na natin to. Dinama ko ang enerhiya ng anting-anting. Nararamdaman ko na parang naiipon yun sa kamao ko. Pero sa hindi ko inaasahang pagkakataon, bigla akong nakaramdam ng hilo. Nasobrahan na yata ang pagkakagamit ko sa anting-anting. Nang makita ko ng kalabang ko sa ganong sitwasyon, ginawa niyang makakaya niya para makabangon. Humaba ang kuko niya. Sa mga pagkakataong yon, alam ko nang tatapusin na niya ako. Katapusan mo na! Akmang kakalmutin na sana niya ako, pero hindi namin namalaya na nakatayo na pala si Mang Tulyaw. Gamit ang malaking bato, pinukul niya yun patungo sa aswang. Tumama yun sa ulo ng aswang na naging dahilan para muli itong bumagsak. Dahil sa ginawa ni Mang Tulyaw ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makarecover. Nang mawala ng pagkahilo ko, binalikan ko ang aswang at binuhos ko ang lahat ng natitira kong lakas para suntukin siya sa sikmura. At dahil nga sa ginawa kong yun, ay tuluyan na siyang binawian ng buhay. Hinang-hina ang katawan ko noong mga sandaling yun, Kabanong. Agad namang akong inasikaso ni Mang Tulyaw. Hindi ko na kasi maigalaw ang buong katawan ko. Sabi ni Mang Tulyaw, nasagad ko raw ang kapangyarihan ng anting-anting. Hindi raw yun kinaya ng katawan ko. Naipanalo naman namin ang laban nung gabing yun. Ilang araw akong nakaratay sa higaan noon. Makalipas ang 1 linggo, bumalik na ng tuluyan ang lakas ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa naming talunin ang mga aswang. Hindi ako makapaniwala na ang kagaya kong baguhan ay kinayang harapin ang pinakamalakas na aswang. Tingnan mo si Miko, tuwang-tuwa sa ilog. Parang ngayon lang nakaligo sa ilog eh. Dati niya pa kasi yung gusto. Kaya yan, pinagbigyan ko na. Total, natalo naman natin yung mga aswang eh. Eh ano nga palang balak mo sa pera na sinahod natin sa amo natin? Ang laki nun ha? Ipapagawa ko lang yung bahay ko. Tapos yung matitira, ilalaan ko sa pag-aaral ni Miko. Para kasing hindi na magkakayos sa mga magulang niya eh. Ikaw, Mang Tulyaw, gusto mo bang sa bahay ka na rin tumira? Total, wala ka namang pamilya eh. Aba, gusto ko yan. Ayos. Inakbayan ako ni Mang Tulyaw. At ang sandaling yon, hindi ko inakalang magiging normal na lang sa amin. Dahil mula noon, naging parte na rin siya ng aming buhay. Bukod sa 2 kong kaibigan, nagkaroon na rin kami ng panibagong pamilya na may tuturing na rin naming haligi ng aming tahanan. Wala ng aswang ang namataan sa probinsya namin. Tuluyan na namin silang nalagas at dahil dito, naging payapa na ang mga baryo na dati-rati ay nababalot ng takot. Hanggang ngayon, buong-buo pa rin sa akin ang lahat ng mga nangyari. Hindi ko yung makakalimutan, Kabanong. Dahil sa karanasan na yon, napagtanto ko kung ano ba talaga ang bagay na kailangan kong gawin. At yon ay ang maging alagad ng kabutihan. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Bago po tayo magwakas ay nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumubaybay ngayon sa kwento natin. Sana po nagustuhan nyo.
At kung nagandahan po kayo sa kwento natin, sana naman po ay mag-subscribe po yung bago lang po sa channel natin. At huwag niyong kalimutan na pindutin yung notification bell para lagi po kayong nanonotify pag may mga bago tayo mga videos. Napakalaking tulong po sa amin yon, lalong-lalo na kung magko-comment po kayo at pipindutin niyo po yung like button. Ngayon, kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, bisitahin niyo po yung iba natin mga channel. Katulad na lang po ng Pamela Clamil. Nagnanarate po ako doon bilang si Lolo Pael at ako rin po bilang si Kabanong. Sana rin po ay huwag niyo kalimutang mag-subscribe doon kasi konti pa lang po yung mga subscribers natin doon eh. At mag-comment at mag-like rin po kayo. Ngayon kung talagang nabibitin pa rin po kayo sa mga storya natin, eto, bisitahin niyo po yung bagong-bagong channel natin. Yung Kabanong version 2.0 kung saan meron na po tayo mga moving images. So may mapapanood na rin po kayo habang nakikinig po kayo ng magandang kwento na may music and effects. Kaya sana po huwag niyo kalimutan mag-subscribe doon para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At para hindi po kayo mahirapan na hanapin yon, ilalagay po namin sa description below or ipipin comment po natin yung mga link ng mga nasabi kong channel. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!